Si Woohee ay minsang naging isang tanyag na child star. Ngayon, namumuhay siya ng simple bilang may-ari ng isang flower shop, kumikita sa gitna ng abala ng lungsod. Isang araw, habang namimili kasama ang kaibigan niyang may-ari ng isang restaurant, nasaksihan niya ang isang sasakyan na tumakbo sa pulang ilaw at nabangga ang kanyang kaibigan na noon ay papasok na sa kotse pauwi. Sinubukan ng lasing na driver na tumakas, ngunit mabilis na hinabol ni Woohee ang kotse at pinahinto ito. Lumabas ang lasing na lalaki na pula ang mukha at nagmumura. Agad namang tinawagan ni Woohee ang pulisya. Matapos maresolba ang sitwasyon, sinermunan ni Woohee ang kanyang kaibigan dahil masyado raw itong mabait at laging nagpapasindak. Alam ng kaibigan ang iniisip ni Woohee at diretsahang sinabi na hindi lang ito para sa hustisya, kundi gusto rin niyang makakuha ng kabayaran. Nahuli sa sariling motibo, bahagyang umiti si Woohee. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, muli niyang makikita ang kanyang unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig ni Woohee ay si Jaeon, ang manager ng aktres na si Taerin. Sa set ng pelikula, isang lalaking aktor ang basta na lang pinalitan ang itim na kasuotang inihanda ng costume department at nagsuot ng puti. Hinarap ni Jaeon ang manager ng aktor at iginiit na napakahalaga ng eksenang iyon kung maayos ang pagkakakuha, lalong sisikat ang mga bida. Ngunit kung ang aktor ay puro imahe lang ang iniisip, maapektuhan ang buong resulta ng pelikula. Ang manager ay labis na nag-aalala dahil galit na ang direktor at manunulat, ngunit wala siyang magawa upang baguhin ang desisyon ng aktor. Nagmungkahi si Jaeon ng solusyon, ipatapon ng manager ang curry sa puting kasuotan ng aktor. Sineryoso ng manager ang payo at sinadyang mabangga ang aktor habang ito ay kumakain ng curry rice, dahilan upang matapon ito sa puting damit. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap si Jaeon ng balitang nagbihis muli ang aktor at nagsuot na ng itim na kasuotan. Matapos malutas ang problema, bumisita si Jaeon sa isang nakatatandang kakilala upang humiling na makapag-guest si Taerin sa kanyang programa. Ngunit malinaw ang sagot ng nakatatanda, may isang kondisyon lamang, dapat ay magkasama sina Taerin at ang dating child star na si Woohee. Kung madadala ni Jaeon si Woohee, agad siyang ipakikilala sa producer na si Yo. Nagsimulang maghanap si Jaeon sa social media ni Woohee, nag-aalangan kung kakausapin ba ito. Noon pa man, sila ay naging unang pag-ibig ng isa't isa. Matapos ang matinding pagtatalo noon, sinabi ni Jaeon sa kanya na huwag na siyang banggitin kailanman. Ngunit sa huli, naglakas loob si Jaeon na pumunta sa flower shop ni Woohee. Habang nagdadala si Woohee ng paso sa likuran, nagtagpo ang kanilang mga mata, isang sandaling puno ng pagkagulat. Halata sa nanginginig na mga kamay ni Woohee ang pagkabigla. Pinakalma niya ang sarili at tinanong ang pakay ni Jaeon. Nagkunwari si Jaeon na bibili lamang siya ng bulaklak. Habang abala si Woohee sa pagpili, sinubukan ni Jaeon na kumbinsihin siyang lumabas muli sa publiko sa pamamagitan ng programa. Noon ay kilalang-kilala sina Woohee at Taerin bilang magkapatid sa mga palabas, at sa totoong buhay ay naging magkaklase sila sa high school. Umaasa si Jaeon na tatanggapin ni Woohee ang alok upang mapagsama ang alaala ng nakaraan at ang kanyang kasalukuyang buhay para sa mga manonood. Ngunit tinanggihan ito ni Woohee, ayaw niyang gamitin ang lumang alaala para sa pansariling kapakinabangan o ilantad ang kanyang pribadong buhay. Muling nagtanong si Jaeon kung tinanggihan siya ni Woohee dahil tiningnan niya ito ng mababa noong high school. Nagsorry siya sa sakit na naidulot noon. Nalito si Woohee dahil hindi niya alam na ganoon pala ang tingin ni Jaeon noon sa kanya. Umalis si Jaeon nang walang nagawa, dala lang ang isang cactus. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang makipag-ugnayan kay producer Yo. Pag-uwi, pinag-aralan ni Jaeon ang isang nobela ni Chan Woo-rong at napansin niyang pamilyar ang pangalan. Agad siyang tumakbo sa bahay at hinanap ang lumang kahon ng mga alaala noong high school. Doon ay nakita niya ang isang libro ni Chan Woo-rong na may sulat sa pahina, "To Jaeon, from Woohee." Noon niya napagtanto na si Chan Woo-rong pala ay si Woohee. Noon pa man, binigyan niya si Woohee ng isang wishing bracelet, at kamakailan lang ay nakita niyang suot pa rin ito ng lalaki. May kung anong kumislot sa kanyang puso. Kinabukasan, muling nagtagpo ang dalawa ng maghatid ng mga bulaklak si Woohee sa istasyon ng telebisyon. Tinulungan ni Jaeon ang kasamahan sa pagtanggap ng bouquet. Kinuha ni Woohee ang litrato ni Jaeon na may hawak ng mga bulaklak bilang patunay ng delivery. Ngunit bago pa niya makuhanan, lumitaw sa frame ang kanilang kaibigang si Kim Seok-ju. Tinanong ni Woohee si Kim Seok-ju kung may kontak pa ba ito kay Jaeon o kung, katulad niya, nag-aral din ito sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Seok-ju na nalugi ang pamilya ni Jaeon kaya hindi na ito nakapag-aral sa abroad. Sa narinig, agad na hinabol ni Woohee si Jaeon. Ginamit niya ang dahilan na tuturuan niya itong alagaan ng cactus. Ipinakuha niya ang cellphone ni Jaeon upang isave ang kanyang numero, at sa palad ng babae ay iginuhit niya ang tamang dami ng tubig para sa pagtutubig. Nang mapansin ni Jaeon ang sugat sa daliri ni Woohee, hinawakan niya ito at marahang hinipan, eksaktong gaya ng ginawa niya noon sa high school. Tumigil ang oras para kay Woohee. Matagal na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nagbago si Jaeon. Isang simpleng pangungusap mula sa kanya ang nagpaalab ng damdamin ni Jaeon, na ngayon ay tuliro at naguguluhan kung may pagtingin pa ba si Woohee sa kanya o guni-guni lang iyon. Kinabukasan, nagkita ng hindi inaasahan si Jaeon at si producer Yo. Nang marinig ni producer Yo ang pangalan ni Chan Woo-rong, biglang nagbago ang kanyang tono. Nalaman ni Jaeon na ang anak ni producer Yo ay tagahanga ni Chan Woo-rong at matagal nang gustong makilala ito. Dahil nalaman niyang kaklase ni Jaeon si Chan Woo-rong noong high school, hiniling ng producer na siya na ang mag-ayos ng pagkikita upang mapalapit si Taerin sa mas maraming oportunidad. Walang nagawa si Jaeon kundi muling lapitan si Woohee.
Sinabi niyang may isang high school fan na gustong makilala siya at hiniling na tuparin niya ang kahilingan ng bata. Laking gulat niya nang pumayag agad si Woohee. Dahil sa tuwa, inalok pa niyang tulungan ito sa paggawa ng pataba ng bulaklak. Nang mawalan siya ng balanse, napahawak siya sa pulso ni Woohee. Ang biglang pagdikit ng kanilang balat ay nagdulot ng kaba sa dalawa. Namula si Woohee at umiwas ng tingin. Bago umalis, binigyan siya ni Jeon ng business card at isang peres ng guwantes upang hindi na muling masugatan. Sa araw ng fan meeting, inabot ni Woohee ang isang bukwet kay Jeon. Ipinaliwanag ni Jeon na naipit sa trapiko ang estudyante at ang ama nitong producer ay darating din. Biglang nagalit si Woohee, pakiramdam niya ay ginagamit lang siya bilang pain para sa producer. Ipinaliwanag ni Jeon na menor de edad ang fan kaya normal lang na may kasamang magulang, ngunit hindi pa rin naniwala si Woohee at inisip na ginagamit nito ang kanilang nakaraan. Bago siya umalis, dumating ang mag-ama. Kalma niyang hinarap ni Woohee ang estudyante, hinikayat itong ipagpatuloy ang pagsusulat. Sa wakas, matapos ang matagumpay na pagkikita, inimbitahan ni producer Yoo si Jeon upang pag-usapan ang susunod na proyekto ni Tyrin. Habang iginagalang ni Jeon ang tagumpay na yon, nanatiling galit si Woohee. Tinanong niya si Jeon kung gagawin pa rin ba niya yon kung hindi anak ng producer ang fan. Gusto niyang malaman kung anong klase ng tao na si Jeon ngayon. Sa tanong na yon, naalala ni Jeon ang sinabi ni Woohee noong high school, ano kaya ang pinapangarap ng isang taong kasing liwanag mo? Pagkatapos ng sandaling pagninilay, malamig siyang nagpasalamat kay Woohee sa tulong nito at binati siya ng tagumpay sa trabaho, parang tuluyan na niyang tinuldukan ang koneksyon nilang dalawa. Labis na nabalisa si Woohee sa mga salitang kanyang narinig. Habang nag-iisa, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga litrato ni Jeon at Tyrin. Nais lamang sana niyang kunan ng larawan si Jeon, ngunit biglang sumingit si Tyrin sa frame. Gayunman, hindi niya magawang burahin ang mga yon. Napansin ng kanyang kaibigan na abala siya sa pag-iisip kaya pinapunta siya nito upang bumili ng mga sibuyas at sabay payong lumabas muna para magpahangin. Habang naglalakad sa kalye, hindi mapigilan ni Woohee ang matinding pagnanais na makita si Jeon. Hindi na niya hinubad ang kanyang apron at diretsyo siyang nagtungo sa istasyon ng telebisyon upang hanapin ito. Nang makita siya ni Jeon, agad siyang hinila nito sa isang sulok upang maiwasan ang mapansin ng kanilang boss at mapag-usapan, ngunit sa sobrang pagkakahila, napunit ang manggas ng kanyang damit. Nang makalampas sa panganib, tinanong ni Jeon kung bakit siya dumating ng naka-apron. Hindi siya sumagot at sa halip ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ang pagkabata ni Woohee ay hindi naging madali. Lumaki siya kasama ang kanyang amang si Sun Woo-chan, ngunit pabaya ito at madalas siyang iwan upang mabuhay mag-isa. Sa tuwing bumabalik ang ama, tanging ang perang kinikita ni Woohee mula sa mga part-time na trabaho ang kinukuha nito. Isang araw, umuwi ang kanyang ama kasama ang isang batang babae at sinabing anak ito ng kanyang kasintahan. Ipinakiusap niyang alagaan muna ito ni Woohee sa loob ng ilang araw, ngunit umalis siya nang hindi na muling nagbalik. Mula noon, nagkaroon si Woohee ng nakababatang kapatid na walang dugong kaugnayan sa kanya, si Eun Nuri. Upang masuportahan ang kanilang pamumuhay, nagtrabaho si Woohee sa iba't ibang hanapbuhay. Sa kabila ng hirap, nagdala ng init at saysay sa kanyang buhay si Eun Nuri na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tahanan. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho, nadatnan niya ang mga maniningil ng utang sa labas ng kanilang bahay. Galit at inis siyang pinagbabayad sa mga pagkakautang ng kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, iminungkahi niyang hanapin na lamang nila ang kanyang ama. Doon niya nakilala si Kim Seok-ju, isang batang kasing edad niya na kalaunay magiging malapit niyang kaibigan. Ang ina ni Seok-ju, si Kim Pil-do, ay nagbabalak pakasalan ang ama ni Woohee, bagay na labis ikinagalit ng binata. Pinaghinalaan ni Seok-ju na ang mag-ama ay naghahangad lamang sa kayamanan ng kanilang pamilya. Nagbabala pa ito kay Woohee na magpanggap na kawawa kapag binisita sila ng kanyang ina. Ngunit hindi pinansin ni Woohee ang mga sinabi ni Seok-ju. Wala siyang interes sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang ama. Ilang araw matapos nito, pinuntahan siya ni Kim Pil-do sa kanyang trabaho. Narinig niya ang tungkol sa natatanging kakayahan ni Woohee bilang isang estudyanteng may espesyal na pagpasok sa paaralan, bagaman bihira siyang pumasok at mas madalas sumali sa mga patimpalak sa pagsulat kung saan siya ay laging nananalo. Inutusan siya ni Kim Pil-do na iproseso ang kanyang paglipat at pumasok sa bagong paaralan. Bagaman kailanman ay hindi gumanap ng tungkulin bilang magulang ang ama ni Woohee, nais ni Kim Pil-do na kahit paano'y makapagtapos siya sa high school. Nag-alok siya na sagutin ang matrikula at upa sa loob ng makatuwirang halaga. Tumanggi si Woohee sa anumang tulong at ipinahayag na ayaw na niyang magkaroon ng anumang ugnayan sa kanyang ama o sa mga kaugnay nito, ngunit pumayag siyang lumipat ng paaralan. Nagulat siya nang tanungin si Kim Pil-do kung bakit nahulog ito sa kanyang ama. Sagot nito, dahil sa pagiging simple raw ni Sun Woo-chan. Diretsong sinabi ni Woohee na hindi na dapat pang mag-aksaya ng oras ang babae sa kanya. Hindi siya manghihimasok sa buhay ng kanyang ama, ang tanging hangarin niya ay magkasama silang dalawa upang hindi na ito makasakit ng iba. Pagsisimula ng bagong semestre, naging kaklase ni Woohee sina Kim Seok-ju at Jeon. Nang kunin ng guro ang attendance, agad siyang nakilala ni Jeon bilang dating batang artista. Mula noon, madalas siyang obserbahan nito sa klase, ngunit palaging natutulog si Woohee habang nag-aaral ang iba. Pagkatapos ng klase, ginising siya ni Seok-ju upang ipaalalang kailangan na niyang pumasok sa trabaho. Matagal nang magkaibigan sina Jeon at Seok-ju mula pagkabata. Isang araw, tinanong ni Jeon kung kilala ba nito si Woohee. Tinukso siya ni Seok-ju at sinabing mas matagal na niyang kilala si Woohee dahil matagal na siyang tagahanga nito noong bata pa.
Kalaunan, inatasan ng guro si Jeon bilang class president na dalhin ang form ng aplikasyon sa bahay ni Woohee upang mapunan ito. Matagal siyang naghintay sa labas hanggang sa dumating si Woohee kasama si Yoon-nuri. Inabot niya ang form at agad sanang aalis, ngunit narinig ni Woohee ang pagkalagutok ng kanyang tiyan, kaya inanyayahan niya itong pumasok upang kumain ng instant noodles. Doon unang natuklasan ni Jeon na mahusay magluto si Woohee. Matapos patulugin ni Woohee si Yoon-nuri, nabighani si Jeon sa nobelang binasa nito para sa kapatid. Sinabi niyang matagal na mula nang makabasa siya ng ganitong kahusay na kwento. Iminungkahi ni Woohee na maaari niya itong hiramin kung nais niya dahil siya mismo ang may akda at malapit na itong mailathala. Pinuri siya ni Jeon bilang isang tagonghenyo, ngunit mumiti lamang si Woohee at sinabing ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kumita ng pera. Sa pagpuno ng form tungkol sa hinaharap na propesyon, ang tanging isinulat ni Woohee sa lahat ng tatlong puwang ay mayaman, milyonaryo at chaebol. Matapos iyon, sinamahan niya si Jeon sa bus stop. Nagkwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang buhay, siya na nabubuhay sa pagitan ng pagtulog at trabaho, at si Jeon na nabubuhay sa pagitan ng pag-aaral at pagtulog. Magkaibang mundo sila, ngunit unti-unting nahulog sa isa't isa. Sa paaralan, madalas niyang bigyan si Jeon ng candy at sabay silang kumakain ng tanghalian. Isinusulat ni Jeon sa palad ni Woohee ang mga paalala na dapat niyang makinig sa klase. Sa bawat sandali ng pagkakausap nila, lalong lumalalim ang kanilang ugnayan. Ngunit isang araw, kumalat ang chismis na nakita si Woohee na pumasok sa isang motel kasama ang isang babae. Dahil dito, sinuntok siya ng vice principal at agad sinuspinde. Kinagabihan, nagtungo si Jeon sa motel at doon niya nasalubong si Seokju. Pinaghinalaan ni Seokju na may nararamdaman si Jeon para kay Woohee, kaya ganoon na lamang ang interes nito sa nangyari. Habang nagtatalo sila, dumating si Woohee. Pareho nilang gustong marinig ang katotohanan. Umalis si Seokju upang hindi maging sagabal at nanatili si Jeon. Ipinahayag ni Jeon na naniniwala siya kay Woohee, anuman ang sabihin ng iba. Ipinagtapat ni Woohee na nagtatrabaho siya roon bilang night clerk dahil mahirap makahanap ng trabaho sa gabi. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang ama sa labas ng bahay. Sinabi nito na mag-empake siya at lumipat sa bahay ni Seokju dahil pumayag si Kim Pil-do na bayaran ang lahat ng kanilang utang. Tumanggi si Woohee at hinanap si Yoon-nuri. Sagot ng ama, hindi na raw niya makontak ang ina ng bata, kaya ipapasok na lang niya ito sa ampunan. Galit na galit si Woohee at binalaan ang ama na huwag na silang guluhin muli. Kinabukasan, araw ng mga bata, dinala ni Woohee si Yoon-nuri sa amusement park gaya ng kahilingan nito. Habang bumibili siya ng ice cream, biglang nawala ang bata. Mabilis siyang naghanap hanggang sa matagpuan ito ng janitor sa banyo. Umiiyak si Yoon-nuri at umamin na nagtago siya ng sadya dahil ayaw niyang nakikitang nahihirapan ang kanyang kuya. Mahigpit siyang niyakap ni Woohee at sinabing hindi na niya ito pababayaan kailanman. Sa bakasyon, bumalik si Woohee sa paaralan suot ang kanyang uniforme, ang tanging lugar na pansamantalang nakakalimutan niya ang bigat ng buhay. Gayon din ang ginawa ni Jeon na ginaya siyang nakahiga sa desk. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sabay silang ngumiti. Iminungkahi ni Jeon na lumabas sila. Sa bookstore, nakita nila ang nobela ni Woohee na nailathala na sa ilalim ng pangalang Chen Wurong, pangalan ng kanyang ina at ginamit niyang sagisag panulat. Bumili si Jeon ng kopya at pinapirmahan ito sa kanya. Pagkatapos, binigyan niya ito ng panulat at 2 pulseras ng kahilingan bilang pampaswerte upang matupad ang pangarap niyang yumaman. Sa tabing dagat, habang pinagmamasdan ni Woohee ang mga bulaklak na binili niya para kay Jeon, inamin niyang sa tuwing kasama niya ito, pansamantalang nawawala ang lahat ng hirap sa buhay, parang isang panaginip. Dito ipinagtapat ni Jeon ang kanyang pag-ibig, ngunit iminungkahing maghintay sila hanggang matapos ang unibersidad. Nang halikan niya si Woohee, marahan siyang umurong, takot na madamay ito sa kanyang magulong mundo. Nasaktan si Jeon, itinapon ang mga bulaklak at lumayo. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya ngunit sinabihan ni Woohee na ituon ang pansin sa pag-aaral. Sa galit, nangakong hindi na siya kailanman kikilalain muli. Lumipas ang mga taon at muling nagtagpo ang dalawa. Habang binubuhat ni Woohee ang lasing na si Jeon papunta sa taxi, pareho nilang inamin na hindi pa rin nila nakakalimutan ang isa't isa. Sa titig nito, muling nakita ni Woohee ang mga alaala ng nakaraan at sa sandaling iyon, pumayag siyang lumabas sa programa ni Jeon. Magsisimula na ang shooting ng dokumentaryo kung saan parehong kasali sina Woohee at Tyrin. Pumunta si Jeon sa flower shop upang pag-usapan ang ilang detalye. Hiniling niya kay Woohee na magkasundo silang sabihing magkaibigan lamang sila noong high school. Walang pakialam na sagot ni Woohee, di ba, magkaibigan naman talaga tayo, mga magkaibigang minsan nang naghalikan. Agad namang nagalit si Jeon at mariing binalaan siya na huwag niyang babanggitin yon, kung hindi ay hindi niya ito palalampasin. Sa huli, nagkamayan silang dalawa bilang tanda ng isang maayos na pagtutulungan. Biglang pumasok sa flower shop ang producer ng programa. Habang naghahanap ito kay Woohee, tumambad sa kanya ang lalaking matagal na niyang gustong makita, ang mismong may-ari ng shop. Ipinakilala sila ni Jeon sa isa't isa. Pinagmasdan ng producer si Woohee at hindi makapaniwalang ang batang artista noon ay naging ganitong katangkad at ganap na lalaki na ngayon. Masiglang sinabi ng producer na siya ay tagahanga ng pelikulang Bitas and Biba na pinagbidahan ni na Woohee at Tyrin noong bata pa sila. Ang muling pagsasama ng dalawa sa proyekto ay parang isang panaginip na natupad matapos ang napakaraming taon. Pagbalik ni Jeon sa opisina, ipinatawag siya ng direktor ng kumpanya, si Kim Pil-do. Ayon dito, ngayong magsasama sina Tyrin at Woohee sa isang programa, tiyak na mas mapapansin ng publiko si Woohee.
Wala pa ring nakakaalam kung bakit bigla na lang siyang naglaho sa industriya noong siya'y 13 taong gulang. Hindi rin maunawaan ni Pildo kung bakit bigla siyang pumayag na lumahok sa proyekto, kaya't mahigpit niyang iniutos na bantayan ang bawat kilos ni Woohee sa buong proseso ng shooting. Napansin ni Jeon ang pag-aalinlangan ni Pildo kay Woohee at nalaman na si Banghan na ang magbabantay at magkokontrol sa kanilang lahat sa set. Pagkaalis ni Jeon, nagtanong si Kim Seok-ju, ang anak ni Pildo, kung bakit mula noon pa man ay galit na galit ang ina kay Woohee. Nagsimulang alalahanin ni Pildo ang nakaraan. Noong bata pa si Woohee, pumanaw ang kanyang ina matapos mabiktima ng isang scam. Sa burol nito, nakatayo lamang si Woohee mag-isa habang nakatutok sa kanya ang mga kamera. Ang ilan ay nagagalit dahil hindi siya umiiyak at hindi nila makuhanan ng magandang larawan, samantalang ang iba naman ay sinisisi ang kanyang ina dahil sa mga utang na hindi nabayaran. Sa pagbabalik ni Pildo sa kasalukuyan, aminado siyang lahat ng usaping may kinalaman kay Woohee ay madaling maging sentro ng batikos. Napansin ni Seok-ju ang pag-aalala ng ina. Sinabi niyang bilang dating madrasta ni Woohee, tila mayroon pa rin itong kaunting awa para sa lalaki. Itinanggi iyon ni Pildo, ngunit hindi na niya binunyag pa ang totoo. Pinagaan na lamang ni Seok-ju ang usapan, sabay sabing tiyak na magiging matagumpay ang dokumentaryo. Nagsimula na ang unang araw ng shooting. Matagal nang hindi nagkikita sina Woohee at Taerin, kaya't binati nila ang isa't isa gamit ang paraan ng pagbati na dati nilang ginagawa sa pelikulang Bitas and Biba. Ang kanilang pamilyar na tawanan at kilos ay nagpasigla agad sa buong set. Ipinakiusap ng producer kay Jeon na gumanap bilang customer ng flower shop na magugulat sa muling pagkikita nila ni Woohee. Ngunit natawa si Jeon, sinabing hindi siya marunong mahiya kapag kaharap ito. Tinukso siya ni Woohee na pwede naman siyang magpanggap at siguradong mahusay daw siyang tutulong sa eksena. Napilitan si Jeon na pumasok sa karakter. Nang tanungin ni Woohee, ikaw si Biba, di ba? Malamig niyang tugon kahit hindi ko aminin. Tumigil na ang producer sa pagpapilit at itinuloy na lamang ang eksena ni Woohee at Taerin habang nagtatrabaho sa mga pataba ng bulaklak. Ngunit nang mapansin ni Woohee ang mga kamera na nakatutok sa kanya, para bang bumalik siya sa burol ng kanyang ina. Muling bumalik ang pakiramdam ng takot at kalungkutan, halos sumiklab ang panic attack. Napansin ito ni Jeon at mahina niyang tinanong, ayos ka lang ba? Nakaahon si Woohee sa alaala at pilit tinapos ang eksena. Pagkatapos ng shoot, iminungkahi ng producer na dapat mas madalas magkasama sina Woohee at Taerin upang mas gumanda ang chemistry nila sa kamera. Sa pag-uwi, nakisabay si Taerin kay Woohee papunta sa isang restaurant na pag-aari ng kaibigan nila. Si Jeon ang nagmaneho. Pinagsabihan niya si Woohee na ang pagbabanggit tungkol sa pupuntahan nila ay maituturing na paglabag sa privacy. Nagbiruan at nagtalo sila habang si Taerin naman ay natatawang nanonood sa gilid. Pagbaba ni Woohee ng sasakyan, sinundan siya ni Jeon. Inamin niyang pinaghihinalaan niyang nakaranas ito ng panic attack at gusto niyang ipakilala ito sa isang psychiatrist. Tinanong din niya kung bakit ngayon lang ito pumayag sa proyekto matapos tumanggi sa lahat ng alok noon. Nagbiro si Woohee na naloko siya ng proposal na ginawa ni Jeon at tumangging magpaliwanag pa. Dahil sa trabaho, mas madalas na silang magkasama. Ipinabatid ni Jeon na kailangan ng producer ng impormasyon para sa isang artikulo tungkol sa buhay ni Woohee mula nang siya ay mag-20 taong gulang. Isang araw matapos ang shooting, sinamahan ni Jeon si Taerin sa set ng isang teleserye. Ang eksena ay tungkol sa isang emosyonal na pag-uusap kay isang veteranong aktor. Ngunit abala ang aktor sa pagkain at malakas ang tunog ng pagmuya. Nainis ang direktor at si Jeon man ay halos mapikon. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Taerin at umiyak ng totoo sa eksena. Pinuri siya ng direktor sa profesionalismo. Ngunit nang magsalita siya, diretsahan niyang sinabi, yung tunog ng pagmuya mo, nakakawala ng focus. Sana po kontrolin niyo. Nabigla ang lahat at napilitan si Jeon na tumigil muna sa shooting upang ayusin ang sitwasyon. Pagkatapos, mahigpit niyang pinaalalahanan si Taerin na sa susunod, sabihan muna siya bago magkomento sa mas nakatatandang artista. Napatawa si Taerin sa malasakit ni Jeon at nawala ang tensyon sa paligid. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang pagkuha ng dokumentaryo. Sa eksena, magkasalo sina Woohee at Taerin sa hapunan. Habang inaayos ni Jeon ang buhok ni Taerin, napansin niyang medyo magulo ang buhok ni Woohee kaya inayos din niya ito. Bagaman simpleng kilos lamang iyon, bigla siyang nahiya at hindi makatingin sa mga mata ni Woohee. Pagkatapos ng shoot, umakyat si Jeon sa rooftop ng opisina upang basahin ang script. Dumating si Kim Seok-ju, naglalaro ng mga bola ng sabon. May 2 empleyado rin doon na nag-uusap tungkol sa kanya. Narinig ni Seok-ju na sinisiraan nila si Jeon, tinatawag siyang hangal dahil hinahayaan nitong mapalapit si Taerin kay Woohee, isang imanloloko daw na ginagamit ang nakaraan para muling sumikat. Dahil sa inis, nilapitan ni Seok-ju ang mga ito at binulahan ng sabon hanggang sa umalis. Hindi nagtagal, nakatanggap si Woohee ng isang bouquet ng bulaklak mula kay Seok-ju na nagpakilalang pinakamalaking tagahanga. Nakita ni Jeon ang card at napansin niyang tinawag ni Seok-ju si Woohee ng Ki-kuya. Nagtaka siya, kung magkapatid sila, ibig sabihin ay kasal ang ama ni Woohee kay Kim Pil-do. Ipinaliwanag ni Woohee na totoo, nagpakasal ang kanyang ama kay Kim Pil-do noong siya ay nasa ika-12 baitang, ngunit hindi siya kailanman tumira sa kanila. Pumunta si Woohee upang makipagkita kay Pil-do. Sa tuwing kaharap niya ito, bumabalik sa kanyang isipan ang nakaraan, ang panahon bago siya mag-enlist sa militar, nang wala siyang makakasama para sa kanyang nakababatang kapatid, si Eun Nuri. Nagmakaawa siyang alagaan muna ito, ngunit tumalikod lamang si Pil-do nang walang salita.
Ang kanyang ama, na dating umaasa sa kabuhayan ng babae, ay wala ring nagawa. Inabot ni Woohee kay Pildo ang isang sobre ng pera. Sinabi niyang iyon ang perang ginastos nito para sa kanya noong high school na ngayon ay binabayaran na niya upang tuluyan ng tapusin ang utang na loob. Nanatiling malamig si Pildo, sinabing si Woohee pa rin ang dating problemadong estudyante na tumataka sa klase para magpunta sa mga bar at motel. Hindi na siya nagpalusot. Alam niyang si Seokju mismo ang nagdala noon kay Eun Nuri sa bahay nila, sinuway ang ina upang alagaan ang bata. Palihim na nagpapasalamat si Woohee kay Seokju at pinangakuan ang sarili na magiging mabuti sa kanya, ngunit ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan pa sa kanyang ama at kay Kim Pildo. Samantala, opisyal nang inilabas sa publiko ang press release ng dokumentaryo. Ngunit kasabay nito, isang lumang artikulo rin ang muling lumabas, ang ulat tungkol sa pagkamatay ng ina ni Woohee matapos masangkot sa isang panloloko. Ngayon ay mabilis na kumakalat ang artikulo at pinag-uusapan ito ng mga netizen na nagsasabing ginagamit daw ni Tyrin ang kabiguan ni Woohee para sumikat. Dahil sa lumalaking usapan, nakatanggap si Woohee ng tawag mula sa producer at doon lamang niya nalaman ang buong pangyayari. Noon, ang direktor ng isang kumpanya ng libangan na kakilala ng ina ni Woohee ay nagbulsa ng 5 bilyong won na pondo para sa pelikula at pagkatapos ay tumakas. Hindi na kayanan ng kanyang ina na isa sa mga biktima ang matinding dagok at namatay sa kanilang bahay. Ngunit nang imbestigahan ng pulisya, sinabi nilang hindi nila inaalis ang posibilidad na kasabwat ang buong pamilya ni Woohee. Dahil dito, siya ay binatikos at pinuna kahit sa mismong burol ng kanyang ina. Ang mga nakakatakot na alaala ay muling bumalik at inatake si Woohee ng matinding pagkahilo at sindak. Nang halos hindi na siya makatayo, biglang sumugod si Jaeon at niyakap siya ng mahigpit. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad, sinasabing ito ay pagkakamali sa trabaho at gagawin niya ang lahat upang makabawi. Hawak ni Woohee ang braso ni Jaeon habang paalis na ito at mahina niyang sinabi na yakapin siya muli, parang matagal na niyang hinihintay iyon. Noong bata pa si Woohee, minsan ay napadaan sa tapat ng kanilang bahay ang isang crew ng pelikula. Kinailangan nilang palitan ang batang aktor na hindi nakadating kaya't pansamantalang ipinalit si Woohee. Hindi inaasahan, ang kanyang pag-arte ay likas at kahanga-hanga. Umani siya ng maraming papuri, at nang makita ng kanyang ina ang talento ng anak, agad siyang naging full-time manager nito at dinala si Woohee sa Seoul upang pumasok sa industriya ng libangan. Sa edad na 11, nakatanggap na si Woohee ng parangal para sa kanyang husay sa pag-arte at tinatamasa niya noon ang liwanag ng kasikatan. Malaki ang inaasahan ng kanyang ina sa kanya, ngunit habang lumalaki si Woohee, unti-unting nawala ang likas na kislap ng pagiging batang artista. Hindi na siya kinukuha ng mga direktor dahil hindi na siya kasingkwela at inosente gaya noong bata pa siya. Unti-unting nawala ang mga alok ng trabaho. Dahil sa matinding pagkadismaya, ibinuhos ng kanyang ina ang lahat ng galit sa anak, sinisisi siyang lumaki at nagbago. Sa desperasyon, naniwala siya sa mga pangako ng isang chairman ng kumpanya ng libangan, si Kim Pildo, na ipapasok si Woohee sa isang malaking pelikula, kaya't ipinuhunan niya rito ang lahat ng kanilang ipon. Ngunit naroko siya at naubos ang lahat ng pera. Hindi niya kinaya ang bigat ng pagkatalo at tuluyang nawala ang pag-asang mabuhay. Mula noon, nagbago ang takbo ng kapalaran ni Woohee. Ngayon, dahil sa isang walang pusong reporter, muli siyang hinila pabalik sa bangungot ng nakaraan. Mabuti na lamang at ang yakap ni Jaeon ang nagbalik ng kanyang katinuan at paghina. Agad niyang inayos ang sarili. Ipinaliwanag ng direktor sa kumpanya ni Jaeon na ang orihinal na artikulo ay walang problema, ang reporter lamang ang nagdagdag ng mga detalye tungkol sa ina ni Woohee. Agad nilang tinanggal ang mga bahaging iyon at inutusan si Jaeon na siguraduhin hindi maapektuhan ang emosyon ni Woohee at Tyrin. Hindi mapakali si Jaeon at nagtungo sa flower shop ni Woohee. Napansin ni Woohee ang kakaibang kilos ng babae kaya't nagbiro siya upang mapagaan ang pakiramdam nito. Sinabi ni Jaeon na ilan lamang ang may kakayahang mapatanggal ang isang artikulo ng reporter at napakalaki ng ginastos ng direktor para ayusin ang sitwasyon. Pinayuhan niyang magpasalamat si Woohee. Pagkatapos malutas ang problema, nagpatuloy ang kanilang shooting. Humingi ng paumanhin ang producer sa abala, ngunit sinabi ni Woohee na ayos lang iyon, ang mahalaga ay hindi naapektuhan ang programa. Habang pinapanood ng kapatid niyang si Eun Nuri ang shoot, hindi siya naniwala nang sabihin ng kuya na sumali lamang siya roon para ipromote ang flower shop. Paulit-ulit niyang tinanong kung bakit siya pumayag lumahok. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Jaeon para sabihing magsimula na sila sa susunod na eksena. Nang makilala ni Jaeon si Eun Nuri, bigla niyang naalala ang mga panahong binabasahan niya ito ng comics noong sila'y nasa high school pa. Nagtanong siya kung naalala pa ng dalaga yon. Biglang sumagi sa isip ni Eun Nuri ang sandaling, bago umalis noon si Woohee, niyakap siya nito at bumulong ng gusto ko siya. Agad niyang naunawaan na kaya sumali ang kanyang kuya sa programa ay dahil kay Jaeon. Mabilis niyang binago ang kanyang kilos at tuwang-tuwang sinabi kay Jaeon na suportado niya silang dalawa. Samantala, nagpunta si Tyrin mag-isa sa dagat upang mag-scuba diving. Pagkatapos mag-ehersisyo, gusto niyang tawagan si Jaeon ngunit hindi niya ito makontak. Nagpasya siyang dumiretso sa flower shop ni Woohee. Habang naglalakad papunta roon, nilapitan siya ng 2 estranghero. Dahil may social anxiety siya, hindi niya alam kung paano makipag-usap. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Kim Seokju at iniligtas siya. Dahil sa gulat, muntik na siyang matumba ngunit mabilis siyang nasalo ni Seokju. Napansin nitong naliligaw siya kaya't inalok siyang ihatid sa paroroonan. Tumanggi si Tyrin, iginiit na kaya niyang hanapin mag-isa ang lugar. Ngunit pareho pala silang papunta sa flower shop ni Woohee.
Nang makita ni Seokju si Taerin at Woohee na nag-uusap ng masaya, naisip niyang tawagan si Jaeon, ngunit hindi pa rin ito makontak. Ibinulalas ni Taerin na sinabihan niya si Jaeon sa text na nasusunog ang flower shop, kaya't marahil ay darating ito agad. Pagkasabi niyan yon, biglang dumating nga si Jaeon, hawak ang maliit na fire extinguisher na palagi niyang dala. Matagumpay ang plano ni Taerin, natawa siya at nagdiwang na parang bata, hindi iniintindi ang imahe niya bilang artista. Habang nag-uusap, iniabot ni Seokju kay Woohee ang isang folder ng mga aralin na ginawa niya para kay Eunori at hiniling na ipasa ito. Tinukso ni Jaeon si Seokju na mukha siyang tunay na guro, ngunit nang magsalita si Woohee, biglang namula si Jaeon at natahimik. Tinukso naman siya ni Seokju kung bakit puro sa kanya lang siya matapang, pero tahimik kapag si Woohee na ang kausap. Nagtanong si Taerin kung magkapatid ba silang dalawa. Agad na sinang-ayunan ito ni Seokju, ngunit itinanggi ni Woohee. Dahil doon, hinila ni Jaeon si Taerin palayo. Naiwan si Seokju at nagreklamo na hindi man lang siya kinikilala ni Woohee bilang kapatid. Nag-usap muna silang dalawa sandali bago umalis si Seokju. Kinagabihan, nagtungo si Seokju sa bahay ni Woohee upang turuan si Eunori. Kinailangang umalis ni Woohee para sa shooting, kaya't ipinagbilin niyang bantayan ni Seokju ang pagkain ng kanyang kapatid at sinabihang susuriin niya ang report card pagbalik niya. Lumabas ang crew para mag-shoot sa dagat. Inalagaan ni Jaeon si Taerin na nahilo sa alon, ngunit paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Woohee na nakatayo at humihinga ng hangin sa dagat. Nang mapansin niyang tinitingnan niya ito, nagkunwari siyang kinukunan lang ng video ang tanawin. Habang naglilinis si Woohee ng mga kalat sa dalampasigan, sinundan siya ng iba at tumulong, naging inspirasyon ang kanyang kabutihan. Sa isa pang eksena, kailangang magmaneho ng truck. Ipinagmamalaki ni Jaeon na marunong siyang magmaneho at halos minsan nang mag-drift gamit ang van. Nagtaas din ng kamay si Woohee, ipinagmamalaki na 10 taon na siyang hindi nasasangkot sa aksidente. Agad umupo si Jaeon sa driver's seat, ngunit ilang ulit niyang sinubukang paandarin ang sasakyan at hindi niya magawa, kaya napilitan siyang ibigay kay Woohee ang manibela. Pagsapit ng gabi, matapos ang trabaho, nagdaos ng maliit na salo-salo ang crew at nag-ihaw ng samgyupsal. Tumangging kumain si Taerin dahil nagda-diet, kaya sinamahan siya ni Jaeon at kumain na lang ng gulay. Ngunit dumating si Woohee at bigla niyang isinubo ang isang pirasong samgyupsal sa bibig ni Jaeon. Kahit nagreklamo si Jaeon na sinira nito ang kanyang disiplina, hindi niya naitago ang sarap ng pagkain. Pagkatapos kumain, naglakad mag-isa si Woohee sa dalampasigan at nagkataong nakita rin si Jaeon na naglalakad doon. Natapilok si Jaeon at tumanggi sa tulong ng lalaki, pilit na bumangon mag-isa. Nilapitan siya ni Woohee at tinanggal ang isang dahon sa kanyang buhok. Biglang hinawakan ni Jaeon ang pulso niya at napatingin sa bracelet na siya mismo ang nagbigay. Pareho silang napahinto, inaalala ang mga nakaraang alaala at nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Sa daan pa uwi, tinanong ni Woohee kung nahihirapan pa rin ba si Jaeon na kumilos sa harap niya. Ngunit sabi niya, gusto man nila o hindi, magkasama pa rin silang dalawa hanggang matapos ang shoot. Sinabi ni Jaeon na tuwing naalala niya ang lumang artikulo, nakakaramdam siya ng labis na pagkakasala dahil pakiramdam niya ay siya ang naging dahilan ng gulo ni Woohee. Pinakalma siya ni Woohee, sinasabing hindi niya kailangang mangamba, hindi siya madaling matalo ng mundo. Sa susunod na araw, kailangang mag-shoot ng eksenang nagtatanim ng puno. Ngunit hindi pumayag ang may-ari ng lupa na magtayo ng kamera doon. Dahil hindi sila nagkasundo, napilitan ang producer na tapusin na lang ang araw ng trabaho. Naisip ni Woohee na sayang ang mga punong itinanim, kaya't sinabi niyang mauuna na silang umuwi at siya na lamang ang tatapos magtanim. Dahil siya ang inatasang mag-ayos ng set, naiwan si Jaeon ng kaunti. Nang bumibili siya ng tiket pa uwi, nalaman niyang kanselado ang lahat ng biyahe dahil sa masamang panahon at bukas pa muling magbubukas. Wala siyang nagawa kundi hanapin si Woohee. Nang gabing iyon, magkasama silang nagtungo sa isang maliit na inn. Sa kasamaang palad, iisa na lamang ang bakanteng silid. Pareho nilang gustong ibigay ang kwarto sa isa't isa at matulog na lang sa sasakyan. Matapos ang matinding pagtatalo, pareho silang umatras at nagpasya na manatili sa isang silid, ngunit may kasunduan na ang tubig ng ilog ay hindi lalampas sa tubig ng balon. Pagkatapos maligo, sabay silang humiga sa kama. Magulo ang isip ni Woohee. Gusto niyang sabihin ang nilalaman ng kanyang puso, ngunit nagkunwari siyang mahimbing na natutulog at pati pa nga umungol ng kaunting hilik. Pagmulat ng mata, nagulat siya nang makita ang sarili niyang yakap si Jaeon mula sa likod. Sa sobrang pagkabigla, agad niyang itinulak ito at kunwaring walang nangyari. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, nagpatuloy sila sa pagtatanim. Nagtanong si Woohee kung inaalagaan pa ba ni Jaeon ang cactus na ibinigay niya noon. Biro niyang sinabi na mukha itong tipo ng babae na maglalabas ng galit sa halaman para lang makaganti sa kanya. Ngumiti si Jaeon at pabirong sinabing tama nga siya. Nang matapos ang trabaho, naghanda na silang umuwi ngunit natuklasan nilang ubos na ang gasolina ng kotse. Napilitan silang sundan ang direksyon patungo sa pinakamalapit na gasolinahan. Sa daan, muling tinanong ni Jaeon si Woohee kung bakit siya pumayag na sumali sa programa. Alam niyang dati ay palagi itong tumatanggi sa mga imbitasyon, kaya't hindi niya maunawaan kung bakit bigla itong pumayag ngayon. Lumapit si Woohee at sinabi, kung ayaw mo, umiwas ka. Pero kung hindi mo ako ayaw, ano naman? At sa sandaling iyon, hinalikan niya si Jaeon. Hindi napigilan ni Jaeon ang sarili at gumanti ng halik. Pagkatapos ng ilang segundo, muling sinubukan ni Woohee siyang halikan, ngunit agad siyang natauhan at itinulak ito palayo. Sa biyahe pa uwi, labis siyang nabalisa at hindi makatingin ng direkta kay Woohee. Nang dumating sila sa destinasyon, tinanggihan niyang sumabay sa sasakyan nito at nagpumilit na maghiwalay na lang ng daan.
Napansin ni Woohee ang pag-iwas ni Jaeon, ngunit nagpasya siyang huwag umatras at tinanong ito kung maaari ba silang mag-date. Hindi agad nakasagot si Jaeon at sinabing kailangan nilang pag-isipan muna ng mabuti. Kinagabihan, napanaginipan ni Jaeon na magkasama silang dalawa. Sa tuwing magsasabi si Woohee ng salitang ayaw niya, palagi siyang may mabilis at matalim na tugon. Ngunit kapag kaharap na si Woohee sa totoong buhay, para bang nawawala ang kakayahan niyang magsalita ng matapang. Nagtanong siya kay Taerin, kapag hindi mo siya kinainisan, ibig bang sabihin gusto mo siya? Hindi alam ni Taerin kung sino ang tinutukoy, ngunit pinayuhan siya na sa pag-ibig, hindi dapat masyadong maghangad ng perpeksyon, ang mahalaga ay may mabuting ugali ang tao at magkatugma kayo ng interes. Samantala, si Woohee ay diretsong nagkwento sa mga kaibigan tungkol sa nangyari sa kanila ni Jaeon. Mula pa nang halikan niya ito, napagpasyahan niyang huwag nang palampasin muli ang pagkakataon na makabawi sa mga pagkukulang ng nakaraan. Pagkatapos pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, nagtanong ang isa sa mga kaibigan kung normal ba ang resulta ng blood test ni Woohee. Pinayuhan siyang unahin ang kalusugan at maging seryoso sa bawat pagsusuri. Hindi nagtagal, dumating ang huling araw ng shooting ng kanilang dokumentaryo. Sa panahong magkasama, muling nahanap ni Woohee at Taerin ang pakiramdam ng kanilang kabataan, ang asaran at biruan na parang walang nagbago mula noon. Hindi nakadalo si Jaeon sa huling araw ng shoot dahil may pulong siya sa kumpanya. Sa pulong, inihayag ng direktor na ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya ay ang paggawa ng ikatlong bahagi ng pelikulang Ang Mundo na itinayo mula sa abo. Pagkatapos ng meeting, tinanong ng direktor si Jaeon kung alam niya kung anong ginagawa ngayon ni Bang Han-na, ang direktor ng departamento na kamakailan lang nagbitiw. Hindi alam ni Jaeon ang sagot, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Bang Han-na ay kasalukuyang namimili ng bahay kasama si Taerin, balak nilang magsimula ng sarili nilang kumpanya. Samantala, dinala si Woohee ni Kim Seok-ju sa bahay nito upang tulungan sa pag-aayos ng hardin. Plano ni Woohee na matapos agad para makaalis, ngunit hindi niya inasahan na maagang uwi si Chairman Kim Pil-doo at mahuhuli siyang nandoon. Pinagalitan ni Pil-doo si Seok-ju at sinabing hindi dapat pinapagawa kay Woohee ang ganoong trabaho. Matapos ang ilang salitang malamig, umalis siya. Sa daan pa uwi, nakatanggap ng tawag si Woohee mula sa ospital. Sinabi ng doktor na may kakaunti silang nakita sa kanyang blood test at kailangan niyang magpa-check up muli para sa mas malalim na pagsusuri. Mabigat ang loob ni Woohee, ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili at bumalik sa flower shop. Pagtingin niya sa peres ng guwantes na ibinigay ni Jaeon, hindi niya napigilang maalala ito. Tinawagan niya si Jaeon at diretsong nagsabing miss na miss niya ito. Nabigla si Jaeon sa biglaang pagtatapat, ngunit hindi rin niya kayang tanggihan ang paanyaya ni Woohee na manood ng pelikula. Habang nanonood sila, may eksenang mga batang umaarte sa entablado. Tinanong ni Jaeon si Woohee kung naaalala ba niya ang pakiramdam ng pag-arte noong bata pa siya. Para sa kanya, tila muling bumalik kay Woohee at Taerin ang dati nilang sigla tuwing magkasama. Ngunit sinabi ni Woohee na halos wala siyang maalala tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Lumabas na noon pa sa elementarya, nakilala na ni Jaeon si Woohee sa isang tutorial class. Dahil humanga siya rito, maingat siyang pumili ng bulaklak para iregalo, ngunit itinapon lang iyon ni Woohee sa basurahan. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang ginawa nito. Totoong hindi naalala ni Woohee ang pangyayaring iyon. Humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na madalas siyang maospital noon kaya laging magulo ang kanyang isipan. Nag-alala si Jaeon para sa kalusugan ni Woohee at tinanong ang tungkol sa resulta ng blood test. Ibinahin ni Woohee ang usapan at pabirong sinabing maaari na lang siyang saktan ni Jaeon bilang kapalit ng pagkakamali niya noon. Pagkatapos ng date, inihatid niya ito pa uwi at inabutan ng isang palumpon ng bulaklak. Ikinuwento ni Woohee na noong pumunta sila sa dagat, nagregalo rin siya ng bulaklak noon, iyon ang unang pagkakataon na bumili siya ng bulaklak sa buong buhay niya. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya noon natanggap ng maayos ang kabutihan ni Jaeon, dahilan para pareho silang magkasayang ng pagkakataon. Ngayon, gusto niyang pahalagahan ang muli nilang pagkikita. Tinanong niya si Jaeon kung gusto nitong subukang makipag-date kung wala pa itong kasintahan. Mapanatag ngunit tapat na tumugon si Jaeon na para sa ibang tao, sapat na ang mabuting ugali at magaan na usapan para makipagrelasyon, pero para sa kanya, hindi ganoon kadali. Kaya't mahinahon niyang tinanggihan ang alok ni Woohee. Tinanggap naman ito ni Woohee at sinabing kahit hindi sila maging magkasintahan, gusto pa rin niyang manatiling matalik na kaibigan at mabuting kaklase sa kanya. Pagkatapos ng lahat, pinakalma ni Jaeon ang sarili at lumabas kasama si Taerin upang kumain. Hiniling ni Taerin na sabay silang umalis sa kumpanya. Nangako si Jaeon na saan man pumunta si Taerin, palagi siyang nasa tabi nito. Sa biyahe pa uwi, tila may dinadala si Taerin sa isip. Hiningi niya kay Jaeon na ihatid siya pabalik sa opisina. May kailangan din namang asikasuhin si Jaeon, kaya pumayag siya. Pagdating nila, ipinagbilin niya kay Kim Seok-ju na ihatid si Taerin pa uwi at sinabing lasing ito, kaya anuman ang mangyari, huwag na lamang palalain. Lumapit si Seok-ju at kinumusta si Taerin. Sa pagtitig sa mukha nito, bigla niyang naalala ang mga araw noong nag-aaral pa sila. Noon, umaakyat siya sa rooftop para magpalamig ng isip at narinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa loudspeaker. Nagbabasa lang ito ng anunsyo tungkol sa botohan ng school uniform, pero agad siyang nabighani sa malalim nitong tinig. Sinubukan niyang silipin kung sino yon, ngunit sa sandaling iyon ay dumaan si Jaeon at inakalang magpapakamatay siya, kaya mabilis siyang hinila palayo. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Si Jaeon ang namuno sa pagpili ng modelong magsusuot ng sample na uniforme at napili niya sina Seok-ju at Taerin. Nang unang magtagpo sila, agad na nakilala ni Taerin ang boses ni Seok-ju bilang ang lalaking narinig niya noon.
Madali siyang naakit sa mga magagandang tinig, kaya nang marinig itong magsalita ng malapitan, bumilis ang tibok ng puso niya at muntik pa siyang matumba, buti na lang nasalo siya ni Seokju. Pagbalik sa kasalukuyan, parang di niya alam kung bakit, ngunit inalis ni Taerin ang salamin ni Seokju at isinuot ito sa sarili bago tumangging magpahatid pauwi. Pagkaalis ni Taerin, siya naman ang binalikan ng alaala ni Seokju. Noong sila'y nagmumodel pa, may dalawang kaibigang babae ni Taerin na tumulong ayusin ang kanyang buhok. Nakangiting nagbiro si Seokju na mukhang artista si Taerin kahit nasa paaralan lang. Pagkaalis ng mga ito, sinaway siya ni Taerin dahil pinahiya raw niya ang kaibigan niya. Patuloy na nagreklamo si Seokju, sinasabing parang mga katulong daw ng babae ang mga kaibigan ni Taerin. Nainis si Taerin at sinabihang tigilan ang ganong pagtingin sa tao. Ngayon, nang maalala yon, napangiti si Seokju at bumulong na hindi naman talaga niya intensyong saktan si Taerin noon. Samantala, hindi alam ni Jaeon ang anumang tensyon sa pagitan ni Taerin at Seokju. Nang gabing iyon, habang nagbabasa siya ng aklat ni Woohee, napansin niya ang isang kwento na may pamagat na ang mundo na itinayo mula sa abo. Naalala niyang ito mismo ang proyektong binanggit ng direktor sa pulong. Kinabukasan, galit na galit ang direktor sa meeting. Napag-alaman kasing nag-expire na ang copyright ng ang mundo na itinayo mula sa abo at nalugi na ang publishing company na may hawak nito. Maliban sa dating may-ari ng kumpanya, wala ni isang empleyado ang nakontak pa ang orihinal na may akda, kaya ang paghahanap dito ngayon ay parang paghahanap ng karayom sa gitna ng dagat. Itinaas ni Jaeon ang kamay at sinabi na maaari siyang makipag-ugnayan sa kinatawan ng manunulat na si Jin Mung upang makipagkasundo sa muling pag-renew ng karapatang-ari. Agad na iniutos ng direktor na kontakin niya ang kinatawan at imbitahan itong dumalo sa pagpupulong. Ipinaliwanag ng direktor na matapos niyang muling suriin ang lumang kontrata, napagtanto niyang ang bayad sa karapatang-ari at ang kabuang kita ay halos lahat napunta sa kumpanya ng publisher at sa film studio. Lubos na nalugi at naapi ang orihinal na manunulat. Kung siya raw ang nasa ganoong kalagayan, hinding-hindi rin siya papayag na i-renew ang kontrata. Dahil dito, napagpasyahan niyang doblehin ang bayad sa karapatang-ari kumpara sa karaniwang presyo sa merkado at ang bayad para sa script ay bibilangin ng hiwalay. Dala ang tungkulin, nagtungo si Jaeon upang hanapin si Woohee at ipaliwanag ang sitwasyon. Masigla namang pumayag si Woohee na i-renew ang karapatang-ari at sinabing ang kaibigan niya ang siyang kinatawan na maaaring dumalo sa pagpupulong sa halip niya. Hindi inaasahan ni Jaeon na ganoon kadaling pumayag si Woohee. Ngumiti lamang si Woohee at sinabi na buo ang tiwala niya kay Jaeon, naniniwala siyang magagawa nitong makuha ang pinakamagandang kasunduan para sa kanya. Matapos maayos ang usapin, nagsimula si Jaeon na basahin ang mga opisyal na artikulo tungkol sa dokumentaryong pelikula. Nasiyahan siya sa performance ni Taerin at Woohee, ngunit biglang narinig niya ang mga kasamahan sa trabaho na nagkakalat ng chismis na si Woohee ay isang manloloko. Sinasabi nilang hindi lamang daw nito na damay ang sariling ina sa pagkamatay nito, kundi maging sa libing ay hindi man lang ito lumuha na para bang umaarte lamang. Galit na itinuwid ni Jaeon ang kasinungalingan at pinagalitan ang mga kasamahan sa trabaho dahil sa paninirang ginagawa sa likod ng ibang tao, na tila walang kaalam-alam sa kahit simpleng asal ng pagiging magalang. Nahiya at nainis ang kasamahang pinagsabihan, kaya't bigla nitong sinunggaban ang kwelyo ni Jaeon at nagtangkang manakit. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Woohee at pinigilan ito. Tumayo siya upang ipagtanggol ang sarili, ipinaliwanag na pareho silang ng kanyang ina na naloko noon sa ilalim ng pakana ng isang huwad na proyekto ng pelikula. Pagkatapos noon, ginamit pa ng manloloko ang pangalan ni Woohee upang mangikil ng puhunan mula sa iba. Matagal na raw niyang pinagsisisihan ang pagkamatay ng kanyang ina at matagal din siyang naghirap upang mabayaran ang mga utang na iniwan nito. Ngunit ang talagang hindi niya kayang palampasin ay ang makita ang kasamahan nilang iyon na nangahas pang saktan si Jaeon. Ayon kay Woohee, naroon siya sa kumpanya dahil ang kanyang kaibigan, na siyang kinatawan, ay nagkaroon ng biglaang lakad kaya siya mismo ang pumunta upang talakayin ang kontrata. Hindi sinasadya, narinig niya ang mga kasamahan ni Jaeon na nag-uusap at naninirang puri sa kanya. Sa loob ng maraming taon, natutunan na niyang huwag asahan na maiintindihan siya ng lahat. Ngunit nang makita niyang pati si Jaeon ay nasasangkot at sinasaktan, hindi na niya nakayanan pa at agad na sumugod. Agad siyang hinila ni Jaeon, sinasabing hindi dapat siya nakikipag-away dahil lamang sa kanya. Ngunit itinuro ni Woohee na kung may makarinig mang nagsasalita ng walang basihan sa likod nila, ay huwag na niyang pansinin. Sanay na raw siyang tiisin ang lahat. Nang mabalitaan ng direktor ang nangyaring kaguluhan, pinagalitan niya silang lahat dahil sa kakulangan ng disiplina. Hindi pa man natatapos ang kanyang sermon, pumasok si Woohee at ipinakilala ang sarili bilang si Jin Mung, ang orihinal na may akda ng aklat. Nagulat ang direktor nang malaman na ang taong matagal na nilang hinahanap ay si Woohee pala. Doon lamang niya naalala na si Jin Mung ay pangalan ng ina ni Woohee. Bagaman may halong hiya at pagkalito, pinilit ng direktor na itago ang kanyang emosyon at inimbitahan si Woohee sa opisina upang talakayin ang kontrata. Galit pa rin si Woohee dahil sa inasal ng kasamahan nila kay Jaeon, kaya't nang siya na ang may hawak ng kapangyarihan, mariin niyang sinabi na hindi siya nasa magandang mood at ang usapin ng kontrata ay ipagpapaliban muna. Bagaman inis, napilitan ang direktor na sumunod at pansamantalang suspendihin ang kasamahan nilang nanggulo. Matapos nito, sinamahan ni Jaeon si Woohee palabas ng gusali. Sa pag-ikot niya, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang delivery staff at nadapa. Agad na tumakbo si Woohee upang tulungan siya. Nahihiya, tinanggihan ni Jaeon ang kanyang pag-aalala. Ngunit nang matapos ang trabaho, nakita niyang naghihintay pa rin si Woohee sa labas, may dala pa itong ice pack para sa pasa sa kanyang mukha. Habang magkasamang naglalakad pa uwi, nagbalikan ang kanilang mga alaala.
Sa gitna ng mga biro at banayad na pang-aalo ni Woohee, unti-unting kumalma ang magulong damdamin ni Jaeon. Samantala, inimbitahan ng direktor si Tyrin para sa isang tanghalian. Malapit nang matapos ang kontrata ni Tyrin sa katapusan ng buwan. Nagpasalamat siya sa direktor dahil sa lahat ng oportunidad na ibinigay nito, ngunit ramdam niyang hindi na siya nababagay manatili pa sa mundong matagal nang itinaguyod nito para sa kanya. Napansin ng direktor ang balak nitong umalis kaya diretsahan niyang sinabi na simula pa noong bata pa si Tyrin ay siya na ang nag-alaga rito, parang sariling anak. Ngunit sa huli, aminado siyang ang ugnayan nila ay nakabatay sa interes. Kaya simula ngayon, hindi na raw siya bibigyan ng bagong script ng kumpanya. Lito ang isip ni Tyrin nang bigla niyang makasalubong ang isang dating kaklase na pinilit siyang bumili ng produkto. Dahil hindi siya sanay sa pakikisalamuha, napaiyak siya at nakiusap na huwag na siyang abalahin dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ang eksenang iyon ay nakita ni Kim Seok-ju na agad lumapit at tinanong si Han kung inaapi ba si Tyrin at bakit ito umiiyak. Itinaboy ni Tyrin ang kanyang pag-aalala at tinalikuran siya. Hinawakan ni Seok-ju ang bag nito upang pigilan siya, ngunit hinila ni Tyrin ang strap, iniwan ang bag at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Seok-ju, sinasabing kung mayroon siyang dinadala sa loob, maaari niya itong sabihin. Ngunit malakas ang boses ni Tyrin nang sagutin siya, anumang lalaki raw ang lumalapit sa kanya, ay itinuturing niyang may masamang intensyon, at hindi naiiba si Seok-ju sa kanila. Sinigawan niya ito na kung mayroon man itong gusto, sabihin na lang ng direkta, kaysa magpanggap na nagmamalasakit. Bagaman nasaktan sa maling akala, kalmado pa ring ipinaliwanag ni Seok-ju na hindi ganoon ang iniisip niya, ngunit ayaw nang makinig ni Tyrin at tuluyang umalis, hindi na rin binalikan ang kanyang bag. Walang nagawa si Seok-ju kundi magtungo sa flower shop ni Woohee. Dala niya ang set ng tsaa na ibinigay ng babaeng pinakilala sa kanya sa blind date at iniwan iyon kay Woohee. Pagkaalis niya, dumating naman si Tyrin. Ginamit ni Woohee ang bagong set ng tsaa para ipagtimpla siya at ipinaliwanag na iyon ay regalo mula sa babaeng nakipag-date kay Seok-ju. Nagulat si Tyrin na totoong pumunta si Seok-ju sa blind date. Ibinigay niya kay Woohee ang panyo na ginamit kanina ni Seok-ju upang punasan ang kanyang luha at hiniling na ibalik iyon. Ngunit sa pagbitiw niya, tila may pag-atubili siyang naramdaman at bahagyang hinila pabalik ang panyo, parang ayaw pa niyang tuluyang pakawalan. Hindi na malaya ni Woohee ang tensyon sa pagitan nila dahil hinila siya ni Seok-ju upang tulungan itong maglipat ng gamit. Habang abala sila, biglang umuwi si Kim Pil-do, ang ina ni Seok-ju at chairman ng ahensya. Ayaw nilang magkita kaya nagtago muna sila. Habang nakatago, narinig nila ang mainit na pagtatalo ni Kim Pil-do at ni Sun Woo-chan, ama ni Woohee. Lumabas na ang pangalang ni Jin Mung-mi ay nagbalik ng masasakit na alaala para sa chairman. Noon daw, habang nagsushoot siya sa probinsya, doon niya nakilala at minahal si Sun Woo-chan. Nang bumalik siya sa Seoul, inakala ni Sun Woo na iniwan siya nito kaya nagpakasal siya sa ina ni Woohee. Galit si Kim Pil-do dahil hindi siya hinintay ni Sun Woo at lalo pa siyang nasaktan nang malaman na agad itong umibig sa ibang babae. Mas lalo siyang nagitngit nang malaman na matapos mamatay ang ina ni Woohee, si Sun Woo ay nakipagrelasyon pa sa isa pang babae imbes na balikan siya. Bagaman nagkabalikan na sila ngayon, nananatiling tinik sa dibdib ng chairman ang nakaraan. Ayaw nang palakihin ni Sun Woo ang issue kaya nag-alok siyang pansamantalang lumipat ng tirahan. Nagulat si Kim Pil-do, napaiyak sa galit at pangungulila. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Woohee at Seok-ju na sa likod ng matapang at makapangyarihang anyo ni Kim Pil-do, may tagong kahinaan at kalungkutang matagal na nitong itinatago. Kinabukasan, pumunta ang anak ng isang producer sa bahay ni Woohee upang makipagkita. Kasama ni Jaeon bilang tagapamagitan sa pagitan ng fans at ng manunulat. Habang tumitingin-tingin sa paligid, napansin ni Jaeon ang litrato ni Woohee at ng kanyang kapatid na babae at pabirong sinabi na para silang magkasintahan. Hindi alam ni Woohee kung bakit tila hindi siya mapakali sa presensya ni Jaeon, kaya hiniling niyang huwag itong paikot-ikot sa harap niya dahil nakakatense daw ang bawat kilos nito. Habang nag-uusap, tuloy-tuloy ang asaran at biruan nilang dalawa, hindi nila namamalayang parang tunay silang magkasintahan. Napatanong tuloy ang batang tagahanga kung gaano na sila katagal nagde-date na nagdulot ng kaba sa dalawa at dali-daling ipinaliwanag na magkaibigan lang sila. Pagkatapos ng pagbisita, sinamahan ni Woohee si Jaeon pabalik sa kumpanya. Pagdating nila, nagkita sila ng isang batang kasamahan na nagkamaling isipin na si Woohee ang nobyo ni Jaeon. Nahihiya, ipinaliwanag ni Jaeon na kasama lamang ni Tyrin si Woohee sa isang programa. Hindi natuwa si Woohee sa ganoong pagpapakilala, lalo na nang makita niyang hinawakan pa ng kasamahan ni Jaeon ang buhok nito upang ayusin. Gusto sanang alisin ni Woohee ang kamay ng lalaki, ngunit pinigilan niya ang sarili, pakiramdam niya'y wala siyang karapatang gawin iyon. Samantala, si Jaeon naman ay unti-unti nang naakit kay Woohee. Habang nag-ensayo siya sa fencing, hindi niya mapigilang mag-imagine ng eksenang mahuli niyang nagbibihis si Woohee sa locker room. Upang alisin ang mga maling iniisip, dinalaw niya ang opisina ni Bang Han-na. Pagdating niya roon, napansin niyang magulo at maraming kailangang ayusin, kaya't napabulalas siya na mahirap pala talagang magsimula ng sariling negosyo. Hindi nagtagal, dumating si Tyrin. Doon lamang nalaman ni Jaeon na si Bang Han-na at si Tyrin ay nagtayo ng kumpanya ng magkasama. Buong puso niyang sinuportahan ang desisyon ng dalawa, ngunit may bahagyang bigat sa kanyang dibdib dahil hindi siya nasabihan ni Tyrin tungkol dito ng mas maaga. Dahil sa insidente ng gulo noong nakaraan, pinilit ni Direktor Bang Han-na si Jaeon na magbakasyon muna. Wala siyang magawa buong araw kaya pumunta siya sa flower shop ni Woohee upang pumatay ng oras. Ngunit habang mas madalas silang nakikita, mas lalo siyang naakit sa kanya. Nang balikan niya ang lahat ng nangyari simula nang muling magkita sila, napagtanto niyang minahal na naman niya si Woohee.
Habang si Jeon ay nalulunod sa sariling emosyon, hindi niya alam na si Woohee ay humaharap sa isang malaking dagok. Matapos makatanggap ng tawag mula sa ospital, pumunta si Woohee para magpadetalye ng pagsusuri. Ilang sandali lang dumating ang resulta. Tinawag siya ng doktor upang personal na ipaliwanag ito. Bago siya tumungo sa ospital, dumaan muna siya sa tabing dagat upang dalawin ang puntod ng kanyang ina. Ikinuwento niya rito ang balita tungkol sa isang babae na sigurado siyang mamahalin din ng kanyang ina. Pagkatapos niyang dumalaw, nagtungo siya sa ospital kung saan sinabi ng doktor na may sakit siyang amyloidosis, isang bihirang sakit na mahirap gamutin. Tinanong ni Woohee kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Ipinaliwanag ng doktor na ang sakit ay hindi matukoy ng eksakto, maaari siyang mamatay bukas, o baka makapamuhay pa ng 10 taon. Hindi alam ni Woohee kung magagalit ba siya sa tadhana o tatawanan ang kalupitan ng langit. Parang gumuho ang kanyang mundo. Sa kabila ng lahat ng taon ng kanyang pagsisikap at pagtitiyaga sa buhay, ngayon pati ang karapatang mabuhay ay tila isang luho na lamang. Pagbalik niya sa flower shop, dala ang bigat ng loob, nadatnan niyang naghihintay si Jeon. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, nag-ipon si Jeon ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang damdamin, isang tugon sa pagtatapat noon ni Woohee. "Gusto kita," sabi niya. Habang nakapikit at halatang kinakabahan si Jeon, hindi napigilan ni Woohee ang mapangiti. Sa kabila ng kamatayan na papalapit, ang bigat ng kanyang dibdib ay tila gumaan. Ang dilim ng kanyang mundo ay biglang nagliwanag nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ngunit kahit labis ang tuwa ni Woohee, dahil sa kanyang karamdaman, natakot siyang tanggapin ang pagmamahal ni Jeon, baka ito lamang ay magdulot ng sakit sa kanya. Dahil dito, umiwas siya sa diretsong sagot. Ang pag-iwas ni Woohee ay nagdulot ng pagkalito kay Jeon, ngunit matatag niyang sinabi na ngayong nasabi na niya ang totoo, magiging matapang siya sa paghabol sa taong mahal niya. Simula noon, nagpa siya si Jeon na susundan at akitin si Woohee ng buong tapang. Dahil walang karanasan sa ganitong bagay, tinanong niya si Tyrin kung paano maipapakita ng natural ang paglapit sa taong gusto mo. Sa tulong ng kanyang karanasan bilang artista, tinuruan siya ni Tyrin ng isang taktika. Kapag magkasama sila, dapat lumikha ng isang malabong, romantikong tensyon na magpapahirap sa kabilang panig na magpigil. Upang magpraktis, ginamit ni Tyrin ang sarili bilang halimbawa. Pumikit si Jeon at in-imagine ang taong gusto niya. Nang dumilat siya, nagulat siya dahil tila si Woohee ang nasa harap niya at hindi niya napigilang gustong halikan ito. Nang magsalita si Tyrin, doon lang siya natauhan. Napagtanto ni Tyrin na ang taong gusto ni Jeon ay si Woohee dahil sa paligid ni Jeon, tanging si Woohee at si Kim Seokju lang ang mga lalaki. Ngunit nang mabanggit ang pangalan ni Seokju, biglang natigilan si Tyrin, tila siya naman ang napasok sa sariling ilusyon. Hindi niya inasahan na kinabukasan ay muling makikita niya si Kim Seokju sa bagong kumpanyang pinasukan niya. Si Seokju ay isang tax accountant na inimbita ng kumpanya upang makatrabaho nila. Agad na hiningi ni Tyrin ang bag na dati niyang ipinahiram kay Seokju. Sa tuwing nagkikita sila, napapansin ni Seokju na tila pabago-bago ang ugali ni Tyrin, matapang sa labas ngunit tila laging nag-iisa at umiiyak sa loob. Umamin si Tyrin na madalas siyang na-stress at umiiyak upang ilabas ang tensyon. Ikinuwento pa niyang noong nag-aaral siya, minsan ay napaiyak siya nang marinig ang boses ni Seokju sa radyo. Hindi akalain ni Seokju na noon pa man ay napansin na pala siya ni Tyrin. Samantala, si Jeon na natutunan na ang mga taktika ni Tyrin ay sinubukang gamitin ito sa totoong buhay. Habang magkasama sila ni Woohee sa library, sinadya niyang lapitan ito, unti-unting binabawasan ang pagitan ng kanilang mga mukha. Bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang lumitaw ang may-ari ng bookstore at naputol ang sandali. Hindi siya nawalan ng loob, nang naglakad silang dalawa sa parke, sinabihan niya si Woohee na may dumi ito sa mukha. Nang lumapit si Woohee para pahiran niya, sinubukan niyang halikan ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Woohee na natatawa sa kanyang kilos. Hindi rin maintindihan ni Jeon kung bakit hindi niya mapigilang lapitan si Woohee. Upang mapanatili ang kilig, inimbitahan niya ito sa isang date. Nagpunta sila sa amusement park, naglaro, nagpicture, at tinamasa ang masayang sandali. Ngunit natapos ito nang makatanggap si Jeon ng tawag mula sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Pagbalik ni Woohee sa flower shop upang ayusin ang mga bulaklak, sumunod agad si Jeon, may dahilan na ibigay ang mga litrato. Buong araw niyang iniisip kung paano niya mahahalikan si Woohee. Umupo siya sa tabi nito at sinabihan siyang huwag gumalaw. Sa romantikong sandali, sa pagitan ng pagtulak at pagpayag ni Woohee, nagtagumpay siyang mahalikan ito. Parang isang batang nakatanggap ng candy, labis ang tuwa ni Jeon. Inimbitahan pa niya si Woohee na magbisikleta sa weekend. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan. Tinawag siya ni Direktor Hana upang makipag-usap. Ipinaliwanag ng direktor na dahil umalis na si Tyrin sa kumpanya, kailangan niyang bigyan si Jeon ng bagong artist na pangasiwaan. Ngunit ang bagong artista ay may asawa, at mariin itong sinabi na ayaw niyang si Jeon ang maging manager ng kanyang asawa. Dahil dito, napagpasyahan ng direktor na ilipat si Jeon sa ibang departamento. Mariing tinutulan ni Jeon ang desisyon, 6 na taon na siyang manager, at sa loob ng panahong iyon, marami nang umalis at na-promote, ngunit siya ay nanatili dahil sa utang na loob niya sa kumpanya. Kaya't labis siyang nadismaya nang isantabi siya ng direktor para lamang sa ibang tao. Nagpasya siyang ipagpatuloy na lang muna ang kanyang bakasyon. Umuwi siyang umiiyak. Pagkatapos niyang mapakalma ang sarili, tinawagan niya si Woohee. Nang marinig niya ang boses nito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Bagaman hindi alam ni Woohee ang nangyari, agad siyang pumunta sa bahay ni Jeon. Ngunit ayaw ni Jeon ipakita ang sarili sa ganoong kalagayan, kaya kinausap niya ito sa telepono mula sa itaas ng bahay.
Bago umalis, sinabi ni Woohee na ipinakilala na niya si Jaeon sa kanyang yumaong ina at sigurado siyang magugustuhan din siya nito. Sa kanyang pag-uwi, biglang nanigas at nanlambot ang mga kamay at paa ni Woohee. Natakot siya na baka lumala pa ito. Kinabukasan, balak na niyang sabihin kay Jaeon ang totoo tungkol sa kanyang sakit. Ngunit bago pa man siya makarating sa parking pinag-usapan nila, bigla siyang nawalan ng malay. Matagal nang naghihintay si Jaeon sa ulan, walang tawag o sagot mula kay Woohee. Sa wakas, nang bumuhos ang malakas na ulan, napilitan siyang umuwi. Matapos makalabas ng ospital, tumakbo si Woohee sa ulan papunta sa flower shop at nadatnan niyang nakaupo roon si Jaeon, basang-basa at umiiyak. Niyakap niya ito habang humihingi ng tawad. Hiniling ni Jaeon na mangako siyang hindi na muling mauulit ang ganitong pangyayari, ngunit natahimik si Woohee. Alam niyang hindi niya kayang tuparin ang pangakong iyon. Marahil ang kanilang paghihiwalay ay isang tadhana na hindi maiiwasan. Napagtanto ni Jaeon ang kanyang pag-iwas at malungkot na sinabing marahil ay wala talaga siyang halaga sa puso ni Woohee. Kaya minabuti niyang tapusin na ang lahat. Labis na nagsisi si Woohee sa sakit na naidulot niya, ngunit di nagtagal ay bumalik si Jaeon, lasing, at paulit-ulit na tinatanong kung ano ang nagawa niyang mali. Hindi na nakatiis si Woohee at sinabi ang buong katotohanan na may malubha siyang karamdaman. Hindi kayang tanggapin ni Jaeon ang biglaang balita. Kailangan niya ng oras upang mapag-isipan ang lahat at tanggapin ang bigat ng isang pag-ibig na maaaring mauwi sa kamatayan. Ngunit hindi kailanman nawala ang pangungulila niya kay Woohee. Kahit ang simpleng tanawin ng paglubog ng araw ay nagpapaalala sa kanya na limitado na ang oras ng taong mahal niya. Sa huli, nagpasya siyang hanapin si Woohee at tinanong kung anong sakit ang meron siya. Sinabi ni Woohee, kung hindi ako pinalad, mamamatay ako. Pero mula pagkabata, parang hindi kailanman naging kakampi sa akin ang kapalaran. Hindi pa rin makapagpasya si Jaeon kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang relasyon nilang dalawa. Ngunit si Woohee na mismo ang nagtakda ng hangganan, ayaw na niyang magpatuloy at lalong ayaw niyang masaktan pa si Jaeon. Sa lungkot at pangungulila, umalis si Jaeon at nagpasya munang bumalik sa kanilang bayan upang magpahinga at humanap ng kapanatagan sa piling ng kanyang ina. Samantala, si Woohee ay nagtungo sa publishing house ng kanyang ama, si Sun Woo-chan. Pagkatapos mapanood ng kanyang ama ang isang programang may kaugnayan sa kanya, nalaman nitong si Woohee pala ang may akda ng isang best-selling novel. Lalong nagulat ito nang malaman na ang kumpanya ni Kim Pil-doo, ang ina ni Seok-ju, ay may planong gawing pelikula ang nobela. Buong pagmamalaki siyang tinawagan ng ama at inalok ng tulong upang muling mailathala ang kanyang aklat. Ngunit galit pa rin si Woohee sa amang minsang iniwan siya at ang kanyang ina. Buong sakit niyang sinabi na kahit anong pagsisikap na bawiin ng ama ang pagkukulang nito, hindi na mabubuo ang pusong matagal ng durog. Sa gitna ng kanyang hinanakit, nasambit pa niyang marahil ay mas mabuti pang sumama na siya noon sa kanyang ina at iwan na rin ang mundong ito. Hindi alam ng ama na may malubhang sakit si Woohee. Dahil sa galit, sinermunan niya ito at tinawag na walang pagpapahalaga sa sariling buhay at sa bugso ng damdamin, nasampal niya ang anak. Hindi na napigilan ni Woohee ang sarili. Sa unang pagkakataon, pumatak ang kanyang mga luha sa harap ng ama. Isinisigaw niya na hindi ito karapat-dapat tawaging ama. Lahat ng pagod, sama ng loob, at hinanakit sa tadhana ay sumabog sa sandaling iyon. Nang tuluyan siyang kumalma, nagsimula siyang ayusin ang mga bagay na maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Sa mga panahong iyon, ang tunay na ina ni Yeon-nuri ay nagpakita at nakiusap na makausap muli ang anak, umaasang maibabalik pa nila ang ugnayan ng isang pamilya. Pinayuhan ni Woohee ang kanyang kapatid na makipagkita kahit isang beses. Kung magkakasundo sila, maaari nitong piliing manirahan kasama ang ina. Ngunit mariing tumanggi si Yeon-nuri, punang galit at tampo sa ina na huli nang dumating sa kanilang buhay. Hindi rin niya nagustuhan na tila itinutulak siya ni Woohee palayo. Kahit anong paliwanag ni Woohee, nanatiling matigas si Nuri at hindi pumayag sa pagkikita. Sa gitna ng kaguluhang iyon, unang beses na uminom si Woohee upang takasan ang sakit. Lasing na lasing siya nang matagpuan ni Seok-ju at kinailangang buhatin pauwi. Habang lasing, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Jaeon. Sa kabilang banda, napilitang sumama si Jaeon sa kanyang ina sa pag-akyat ng bundok. Alam ng kanyang ina na dumaraan siya sa pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Sa kalmadong tinig, sinabi ng ina na ang buhay ay parang pagtapat ng itlog sa bato, ngunit kung ikaw ang magiging batong matatag, ang buong mundo ay magiging marupok na itlog. Nang marinig iyon, muling nabuhay ang tapang sa puso ni Jaeon. Pagbalik niya sa lungsod, agad niyang hinanap si Woohee. Nagpunta siya sa flower shop at sinabayan itong maghatid ng mga bulaklak. Pagkatapos ay nagpaturo siyang magbisikleta kay Woohee. Sa ilalim ng matyagang pagtuturo ng lalaki, natutunan din ni Jaeon ang magmaneho. Matapos ang mahabang katahimikan, naglakas loob siyang magsabi ng totoo. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang iwasan si Woohee. Hindi niya kayang bitawan ang nararamdaman. Wala ring magawa si Woohee kundi tanggapin na hindi rin niya kayang wakasan ang relasyon nila. Nakiusap si Jaeon na magpatuloy sila, sabay na harapin ang mga darating na hirap. Ngunit tumanggi si Woohee, ayaw niyang maging pabigat sa kanya, ayaw niyang makita itong umiiyak dahil sa kanya. Mas mabuti nang siya na mismo ang bumitaw habang may lakas pa siyang gawin ito. Mariing tumutol si Jaeon. Sinabi niyang ang buhay ay parang isang sugal, maaaring manalo, maaaring matalo, pero hindi dapat isuko ang laban bago pa magsimula. Kung patuloy na tatakbo si Woohee, ibig sabihin lang noon ay hindi niya siya gaanong minahal. Tahimik lamang si Woohee, kaya nagalit si Jaeon at tumalikod, naglakad palayo. Ngunit biglang sumunod si Woohee. Lumuhod siya sa harap ni Jaeon at inayos ang sintas ng sapatos nitong natanggal. Sa huling pagkakataon, tinanong ni Jaeon, galit ka ba sa akin o mahal mo ako?
Sagot ni Woohee, galit. Tinanong ni Jaeon kung iyon na ba ang totoo, ngunit pinigilan ni Woohee ang sarili. Nilunok niya ang sakit, binaliwala ang mga luhang pumapatak sa mukha ni Jaeon at tumakbo papunta sa banyo upang kalmahin ang sarili. Sa loob, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at dumugo ang kanyang ilong. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya, ngunit tumambad sa kanya ang bisikletang nakahandusay sa kalsada. Sa lupa, may bakas ng dugo. Agad niyang tinanong ang isang taong nakakita sa pangyayari at nalaman niyang may babaeng nagbibisikleta na bumangga sa grupo ng mga skateboarder. Nadala na ito ng ambulansya. Tinawagan agad ni Woohee si Jaeon ngunit walang sumasagot. Nilamon siya ng takot na hindi na niya ito muling makita. Nang malaman niyang dinala si Jaeon sa ospital dahil sa appendicitis, dali-dali siyang tumakbo mula sa isang ospital patungo sa susunod hanggang sa matagpuan niya ito. Nakita niyang nakahiga si Jaeon, maputla at mahina. Bumuhos ang kanyang mga luha habang hawak ang kamay nito. Sa loob ng mga minutong hindi niya ito makita, para bang nawala ang buong mundo sa kanya. Sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan na kahit gaano kahirap ang hinaharap, hindi na niya kayang iwan si Jaeon. Humingi siya ng tawad dahil dati ipinagtabuyan niya ito, sa paniniwalang iyon ang tama. Ngayon ay handa na siyang manatili sa tabi niya hanggang sa ang kamatayan na lamang ang maghiwalay sa kanila. Matapos ang operasyon, magkasama nilang pinanood sa ospital ang programang pinangungunahan ni Seokju at Taerin. Magkaharap silang nakaupo sa lobby, nakasandal sa isa't isa, masaya at mapayapa. Sa wakas, matapos ang lahat ng unos at pagkakahiwalay, muling nagtagpo ang dalawang pusong minsan nang nagmahal at nagkasaktan. Dahil kailangan ni Woohee na manatili sa ospital upang alagaan si Jaeon, tumawag siya kay Kim Seokju upang hilingin na alagaan nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Eun-nuri. Papalapit na ang pagsusulit ni Eun-nuri sa photography, ngunit dahil walang lisensya si Seokju, hindi niya ito maihatid sa venue kahit gusto niya. Habang nag-iisip si Seokju kung sino ang maaaring magmaneho, nagsimulang magkwento si Eun-nuri tungkol sa nakaraan. Noon, naging malamig ang ina ni Seokju sa kanya at ayaw siyang alagaan. Ngunit matapos siyang dalhin ni Seokju sa bahay, napansin ng ina nito na napakabait ni Eun-nuri. Nang silang dalawa na lang ang magkasama, tinuruan siya ng ina ni Seokju kung paano kumuha ng litrato at binigyan pa siya ng isang kamera. Hanggang ngayon, mainit pa ring naaalala ni Eun-nuri ang panahong iyon. Doon lamang nalaman ni Seokju na mayroong lihim na ugnayan ng kabutihan sa pagitan ng kanyang ina at ni Eun-nuri. Dahil dito, ipinagkatiwala niya sa kanyang ina ang tungkuling ihatid si Eun-nuri sa pagsusulit. Sa araw ng pagsusulit, biglang dumating ang matagal nang nawawalang ama ni Woohee. Wala itong sinabi kundi lumuhod sa harap ng ina ni Seokju upang humingi ng tawad. Nangakong magbabago siya at magiging mabuting asawa. Nasaksihan ni Seokju at Eun-nuri ang tagpong iyon. Medyo nahiya ang ama ni Woohee, ngunit tinuruan sila ng ina ni Seokju na huwag pagtawanan ang kanilang ama. Sa wakas, pinatawad niya ito at niyakap ng mahigpit. Nagkasundo silang muli bilang mag-asawa at si Seokju naman ay natagpuan rin ang kanyang sariling pag-ibig. Isang araw, habang nasa labas, nakita ni Seokju si Taerin na nagsushoot ng isang patalastas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nainis siya sa lalaking aktor na kasama ni Taerin. Isang kasamahan ni Seokju, na tagahanga ni Taerin, ang nakiusap na tulungan siyang makakuha ng litrato kasama nito. Napilitan si Seokju na pumasok sa set at lumapit kay Taerin upang magpakuha ng litrato. Akala ng direktor at mga staff na fan siya ng aktres, kaya itinulak siya malapit kay Taerin at kinuhanan sila ng maraming larawan. Gusto sanang ipaliwanag ni Seokju na ang gustong magpalitrato ay ang kanyang kasamahan, ngunit nang makita niyang umalis ito habang may kausap sa telepono, napilitan siyang manahimik. Pagkatapos ng shooting, umalis na ang lahat, ngunit nanatili si Seokju sa tabi ni Taerin. Tinanong niya kung galit pa ba ito sa kanya. Nang marinig ang sagot na hindi na niya napigilan ang damdamin at bigla niyang hinalikan si Taerin. Sa halip na magulat, ngumiti si Taerin at gumanti ng halik. Sa sandaling iyon, tahimik nilang kinilala na may relasyon na silang dalawa. Samantala, inimbitahan ng isang producer na kaibigan ni Jaeon sina Woohee at Jaeon sa kanyang kasal at hiniling na maging host si Jaeon. Medyo kabado siya dahil baka makita niyang muli ang mga dating kaklase, lalo na't hindi niya natapos ang kolehiyo matapos masangkot sa isang personal na suliranin. Pag-uwi, binuksan ni Jaeon ang mga lumang gamit mula sa panahong iyon at natagpuan ang ilang liham na sinulat niya para kay Woohee, ngunit hindi kailanman naipadala. Nagpasya siyang sumulat ng isa pang liham. Ilang araw pagkatapos, dumalaw siya sa flower shop ni Woohee at iniabot ang isang libro na may nakasingit na liham, sabay sabing basahin niya ito kapag nakaalis na siya. Habang natutulog si Jaeon sa sofa, dahan-dahang binuksan ni Woohee ang libro. Mula roon, nahulog ang liham na nagsasalaysay ng mga hirap na pinagdaanan ni Jaeon matapos mabangkarote ang kanyang pamilya. Isinulat niya kung gaano kahirap ang buhay sa kolehiyo, kung paano siya naglakad mag-isa araw-araw sa kampus, at kung paano siya napilitang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Sa tuwing nawawalan siya ng pag-asa, sinusulatan niya si Woohee, at kahit hindi niya yon naipadala, naging sandigan niya ang mga liham na yon upang magpatuloy sa buhay. Nabagbag ang puso ni Woohee habang binabasa ito. Naramdaman niya ang bigat ng mga panahong wala siya sa tabi ni Jaeon. Nang magising si Jaeon, marahang hinalikan siya ni Woohee, at sa sandaling iyon ay naramdaman nilang muli ang tibok ng kanilang mga puso na sabay tumitibok. Kinagabihan, nanatili si Jaeon sa bahay ni Woohee. Kinaumagahan, suot ang kanyang damit, pumasok siya sa kusina habang inihahanda ni Woohee ang agahan. Lumapit si Woohee at mahinahong pinunasan ang basa niyang buhok bago sila kumain. Habang nagbibiruan sila, biglang dumating sina Seokju at ang isang kaibigan ni Woohee.
Nabigla silang makita si Jaeon na suot ang damit ni Woohee. Nahihiyang nagpaalam si Jaeon at nagkunwaring may lakad upang makaalis agad. Tinukso ni Seokju si Woohee kung paano niya napasagot si Jaeon. Ngumiti lang si Woohee at sinabing dahil pinilit niyang manligaw ng paulit-ulit. Habang umaalis si Seokju, napansin niya ang isang kahon ng e-supplements sa mesa at kinuha ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Woohee. Pagkaalis ni Seokju, napabuntong hininga si Woohee at inamin sa sarili na ang kinuha ni Seokju ay hindi suplemento kundi gamot niya. Alam niyang hindi na niya ito kayang itago ng matagal, kaya nagpasya siyang sabihin kay Seokju sa susunod na linggo kapag magpapatingin siya muli sa ospital. Bago ang check-up, sa tulong ni Woohee, napapayag ni Eun-nuri ang sarili na makipagkita sa kanilang ina. Dinala ni Woohee ang kapatid sa lugar ng tagpuan at naghintay sa labas habang nag-uusap ang dalawa. Maganda ang kinalabasan ng pagkikita. Dahil dito, nagpasya si Eun-nuri na manatili kasama ang ina ng magdamag. Nang marinig ito, nakaramdam ng saya, ngunit may halong lungkot si Woohee. Sa halip na bumalik sa flower shop, nagtungo siya sa bahay ni Jaeon. Doon, inalok ni Jaeon na sasamahan siyang magpa-check up. Mahigpit siyang niyakap ni Woohee at sinabing huwag siyang mag-alala dahil kasama naman niya si Seokju. Habang nasa ospital, inakala ni Seokju na simpleng routine check lang yon. Ngunit nang marinig niya mula sa doktor na may bihirang sakit si Woohee at hindi tiyak kung gaano pa ito mabubuhay, nayanig siya sa katotohanan. Hindi niya matanggap ang bigat ng balitang iyon at sinisi si Woohee dahil itinago nito sa kanya ang lahat. Humingi ng tawad si Woohee, sinabing dapat ay sinabi niya ng mas maaga at nakiusap kay Seokju na huwag sabihin sa kanilang kapatid upang hindi ito mag-alala. Hindi alam ni Seokju kung paano tatanggapin ang lahat, kaya nagtungo siya kay Taerin. Nang makita niyang umiiyak si Seokju, hindi siya agad nilapitan ni Taerin. Umupo lamang siya sa tabi nito at tinawagan siya sa telepono, gaya ng karaniwang ginagawa nila. Nang bahagyang kumalma si Seokju, lumapit si Taerin at mahigpit siyang niyakap, sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Samantala, natapos na ni Jaeon ang kanyang bakasyon at bumalik sa trabaho. Inihain niya ang kanyang resignation letter, taos-pusong nagpasalamat sa Direktor Bang Han na sa 6 na taong pagtitiwala at tulong, at nangakong tatapusin ang natitirang proyekto bago umalis. Nang muling magkita sina Jaeon at Woohee, ibinalita ni Jaeon ang kanyang pag-alis sa kumpanya. Dati, ang kawalan ng trabaho ay magdudulot ng takot sa kanya, ngunit ngayon ay kalmado na ang kanyang puso. Alam niyang ito ay dahil sa presensya ni Woohee na nagsisilbing gabay at sandigan niya sa hinaharap. Habang kumakain sila, nakatanggap si Jaeon ng mensahe mula sa isang batang katrabaho na nalulungkot sa kanyang pag-alis. Agad na nagselo si Woohee at sinabing dapat sagutin ni Jaeon ang mensahe ng profesional, walang halong emosyon, upang hindi magbigay ng maling pag-asa. Tumayo siya para kumuha ng pagkain at sinabihan si Jaeon na sana, pagbalik niya, tapos na ang pagsagot sa mensahe. Ngunit pagbalik niya, biglang nanlabo ang kanyang paningin at halos mawalan ng balanse. Napansin ni Jaeon ang kanyang panghihina at agad siyang nilapitan upang alalayan. Nagpanggap si Woohee na okay lang at sinabing bumaba lang ang kanyang blood sugar, saka nagtungo sa banyo para maghilamos. Paglabas niya, hindi na niya kayang tumayo. Bumagsak siya sa sahig, pinipilit labanan ang sakit. Hindi niya alam na sinundan siya ni Jaeon na nakatago sa isang sulok at tahimik na pinagmamasdan habang labis na nag-aalala. Nang tuluyang makabawi ng lakas si Woohee, bumalik siya sa mesa at nagkunwaring walang nangyari. Alam nilang pareho ang totoo, ngunit pinili nilang ngumiti at pagmasdan na lamang ang mga unang bulang ng nyebe sa labas ng bintana. Sa daan pa uwi, hinawakan ni Woohee ang mga kamay ni Jaeon at hinipan iyon upang painitin, isang tahimik ngunit punong-punong kilos ng pag-ibig. Habang naglalakad silang dalawa sa ilalim ng mga nalalaglag na unang nyebe, sinikap ni Woohee na panatilihing mainit si Jaeon. Sa malamig na hangin, mahinahon niyang sinabi, kung ang unang nyebe ay isang palatandaan, marahil ito ay senyales na hindi na mahaba ang nalalabi kong oras sa mundo. Kinabukasan, inihatid ni Woohee ang kanyang nakababatang kapatid na si Eun-nuri, na noon ay kukuha ng huling pagsusulit sa paaralan. Tahimik siyang nanalangin na sana ay makapasa si Nuri, at nangako siya na kapag nakapasa ito, dadalhin niya ito sa isang masayang lakad. Sinabi rin niyang may isang napakahalagang bagay siyang kailangang pag-usapan sa kanya. Naging curious si Nuri at pinilit siyang sabihin na agad, ngunit nanatiling matatag si Woohee sa kanyang desisyon na sasabihin lamang niya ito pagkatapos ng pagsusulit ni Nuri. Pagkatapos niyang ihatid si Nuri sa tindahan ng bulaklak, muling dumating ang kanilang ama, si Woohee Chan, at inalok siyang sagutin ang lahat ng gastusin para sa kanyang gamutan. Ngunit nanatiling malamig si Woohee sa kanya. Iniabot ng ama ang kanyang business card at sinabing maaari siyang tumawag kung sakaling handa na siyang makipag-ayos. Pagkatapos noon, ibinigay ni Woohee ang ilang natirang bulaklak sa mga tindahang malapit sa kanya. Sa kasamaang palad, nasaksihan iyon mismo ni Jaeon na agad nakaramdam ng matinding selos. Sa loob ng tindahan ng bulaklak, napansin ni Jaeon ang isang brochure mula sa ospital na nagmumungkahi na dapat magpagamot si Woohee sa ibang bansa. Ang gamutang iyon ay tatagal ng ilang buwan. Tahimik si Jaeon nang malaman iyon sapagkat naisip niyang baka dumating na ang oras na kailangan nilang maghiwalay at mamuhay sa isang long-distance relationship. Samantala, sa parehong gabi, magkasama sina Kim Seokju at Taerin na abala sa pagmememorya ng script para sa bagong drama ni Taerin. Sa gitna ng kanilang pag-aaral, sinadya ni Seokju na kumain ng ramyeon sa harap ni Taerin upang siya ay tuksuhin. Sa loob ng kanyang isipan, gustong-gusto ni Taerin na kumain ng ramyeon, ngunit mahigpit na ipinagbawal ito upang hindi siya tumaba. Sa halip na tumigil, lalo pang tinukso ni Seokju si Taerin hanggang sa ito ay mainis at umalis. Sinundan siya ni Seokju upang siya ay muling suyuin, ngunit hindi naging ayon sa gusto ni Taerin ang paraan niya.
Sa huli, napabuntong hininga si Tyrin at tinanggap na ganoon talaga ang kabaitan at kawalang muwang ng bago niyang kasintahan. Kinabukasan, dumaro si Woohee at Jaeon sa kasal ng kanilang kaibigan. Doon, hiniling ni Jaeon kay Woohee na isuot sa kanya ang isang kwintas na regalo mula kay Tyrin. Pagkatapos nito, tinanong ni Jaeon kung may mga bagay bang gusto talagang gawin ni Woohee, ngunit hindi pa niya nagagawa. Tahimik na ngumiti si Woohee bago nagsalita. Sinabi niyang matagal na niyang pangarap ang makasama sa isang school trip. Noong siya ay nag-aaral pa, hindi siya kailanman nakasama dahil wala siyang pera. Nang marinig iyon, agad nagpasya si Jaeon na tuparin ang simpleng pangarap ni Woohee. Sa araw ding iyon, nagbiyahe silang dalawa sakay ng isang bus patungo sa isang isla. Doon, buong araw silang nagpakasaya at sandaling nakalimutan ni Woohee ang sakit na kanyang dinadala. Ngunit pagdating ng dapit hapon, kinailangan na nilang bumalik dahil papalapit na ang gabi. Nagpasya silang magrenta ng maliit na silid sa isang inn. Bago matulog, taimtim na nagpasalamat si Woohee sapagkat sa wakas, nagawa niyang matupad ang mga simpleng bagay na noon ay pinangarap lamang niya at ngayon ay kanyang naranasan, kasama si Jaeon. Habang lumalalim ang gabi, nagising si Jaeon at napansin niyang wala sa tabi niya si Woohee. Agad siyang kinabahan at mabilis na hinanap ito. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niyang muli si Woohee na nilalabanan ang kanyang karamdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad ng dati, pinili ni Jaeon na manatili sa tabi niya. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Woohee at sinabing huwag siyang manatili roon, ayaw nitong makita ni Jaeon ang itsura niya na tila isang duwag at mahina. Sa halip na umalis, sadyang humiga si Jaeon sa tabi ni Woohee at piniling samahan siya. Sa sandaling iyon, mahinahong inalis ni Jaeon ang pulseras na minsang ibinigay sa kanya ni Woohee. Para sa kanya, natupad na ang kahilingan ni Woohee, kaya't oras na upang ito'y alisin. Ngunit kinuha ni Woohee ang pulseras at muling isinuot ito sa kamay ni Jaeon. Sa mahinang tinig, sinabi niya, ngayon, ikaw naman ang dapat manalangin. Makalipas ang ilang araw, bumalik na silang dalawa sa lungsod. Sa araw ng Pasko, ipinagdiwang ni Woohee ang okasyon kasama ang mga taong pinakamalapit sa kanyang puso, kabilang si Eunri na ngayon ay kasama ang kanyang nobyo. Lahat ay masaya, ngunit napansin nilang wala roon si Kim Seokju. Hindi pa kasi niya kayang tanggapin ang katotohanan tungkol sa karamdaman ni Woohee. Pagkalipas ng ilang sandali, tumanggap ng tawag si Bang Han-na. Napahinto siya at tila nabigla, kaya agad niyang ipinasa ang tawag kay Woohee-chan, ang ama ni Woohee. Pagkarinig ng balita, agad nagbago ang ekspresyon ng ama, malinaw na may masamang nangyari. Ipinakita na si Woohee ay naaksidente at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Ilang ulit sinubukan ng mga doktor na pasiglahin ang kanyang tibok ng puso, ngunit walang anumang reaksyon mula sa kanya. Habang patuloy ang mga doktor sa pagsagip, nanatili si Jaeon sa tabi ni Woohee, bagaman pinaghihiwalay sila ng makapal na salamin sa ospital. Matapos ang mahabang paghihintay, lumabas ang doktor at ipinaalam na buhay pa si Woohee, ngunit mangangailangan ito ng mahabang panahon bago siya magising. Nang tanungin ni Jaeon tungkol sa sakit na matagal nang itinatago ni Woohee, nanahimik lamang ang doktor at sinabing ang tanging magagawa nila ay ang manalangin. Ilang araw ang lumipas at sa wakas ay nagising si Woohee. Agad siyang nilapitan ni Eunri at tinanong kung ito ba ang dahilan kung bakit gusto niyang magsabi ng isang mahalagang bagay pagkatapos ng pagtatapos ni Nuri sa paaralan. Mahinahon siyang tumugon na mas mahirap para sa kanya na ipaalam iyon dahil mas masakit ang katotohanan kaysa sa pisikal na sakit na kanyang tinitiis. Pagkatapos, pinakalma ni Woohee ang kanyang mga kapatid na umiiyak at hiniling kay Nuri na bumalik na sa paaralan upang tapusin ang kanyang pagsusulit. Bago siya umalis, ipinagbili ni Woohee kay Kim Seokju na bantayan si Nuri at tiyaking walang magiging problema sa araw ng kanyang pagsusulit. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Jaeon sa silid ng ospital. Muling pinaalalahanan siya ng doktor na kailangang sumailalim si Woohee sa gamutan sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ng doktor na kahit hindi nito ganap na mapapagaling si Woohee, makatutulong pa rin ito upang labanan ang sakit. Sinabi naman ni Jaeon kay Woohee na labis ang pagsisisi ng kanyang ama. Sa katunayan, hindi pa ito nakakatulog dahil sa sobrang pag-aalala sa kanya. Nang tanungin ni Jaeon kung ano ang plano niyang susunod na hakbang, mariing sinabi ni Woohee na ayaw niyang lumayo sa mga taong mahal niya. Gusto niyang manatili sa Korea kahit kamatayan pa ang kanyang kahihinatnan. Ngunit hindi pumayag si Jaeon. Hiniling niyang sumama si Woohee sa kanya sa ibang bansa para sa gamutan. Kahit alam niyang baka kamatayan pa rin ang dulo nito, nais ni Jaeon na siya ang huling taong makikita ni Woohee bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Makalipas ang ilang araw, ipinakita si Woohee na naghahanda ng kanyang mga gamit. Sa wakas, nagpasya siyang lumaban at harapin ang kanyang karamdaman, hindi para takasan ang katapusan, kundi upang bigyan pa ng kahulugan ang mga araw na natitira sa kanya. Bago umalis, hiniling ni Woohee kay Eunri na kuhanan siya ng litrato upang mailagay iyon sa album ng kabataan ni Nuri. Samantala, ang kanilang ama, si Sun Woo-chan, ay patuloy pa ring nababalot ng matinding pagsisisi. Mabuti na lamang at sa wakas, napatawad na siya ni Bang Han-na sa kanyang nakaraang pagtataksil. Matapos iyon, sinabi ni Han-na sa asawa na panahon na upang itama ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pag-alaga kay Woohee bilang kabayaran sa lahat ng sakit na idinulot niya rito noon. Gayunman, nang dumalaw ang ama kay Woohee, nanatiling malamig ang pakikitungo nito. Tahimik lamang siyang dumaan sa tabi ng kanyang ama na tila hindi ito nakita. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaramdam pa rin ng kasiyahan si Sun Woo-chan sapagkat sa unang pagkakataon, hindi na siya itinaboy ng kanyang anak. Kinabukasan, naglaan ng isang araw si Woohee upang makasama si Jaeon. Alam ni Jaeon na sa pag-alis ni Woohee patungo sa ibang bansa para magpagamot, hindi siya nito isasama. Sa halip, ipinagkatiwala ni Woohee sa kanya ang pamamahala ng tindahan ng bulaklak.
Bagamat labis ang bigat sa dibdib ni Jeon, pinilit niyang huwag ipakita ang kanyang kalungkutan. Sa halip, umiti siya at sinabing dapat mangako si Woohee na babayaran niya ang sahod ng tindahan kapag siya ay nakabalik mula sa gamutan. Lumipas ang ilang araw at ipinakita na si Woohee ay nakalipad na patungong ibang bansa. Sa parehong araw ng kanyang pag-alis, natanggap ni Eun Nuri ang balitang siya ay nakapasa sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral. Nandoon si Kim Seokju bilang tagapangalaga ni Nuri at kapwa nilang tinanggap ang katotohanan tungkol sa kalagayan ni Woohee. Habang wala si Woohee, pinamunuan ni Jeon ang tindahan ng bulaklak ng may buong dedikasyon. Isang araw, napagpasyahan niyang basahin ang ilan sa mga nobelang isinulat ni Woohee. Habang binabasa ang mga ito, nadama niya ang matinding sakit at pangungulila na nakapaloob sa bawat pahina hanggang sa tuluyan siyang napaiyak. Hindi nagtagal, ipinakita ang isang tagpo kung saan magkatabi sina Woohee at Jeon, masayang nagkukwentuhan tungkol sa relasyon ni Kim Seokju at Tyrin. Ang lahat ay tila payapa at masaya at ganoon din ang ngiti ni Jeon. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang naramdaman na tila may mali. Ang saya ay unti-unting napalitan ng kakaibang pakiramdam, isang pangungulila na nagpatigil sa kanyang puso. Nagising siya bigla at napagtantong lahat ng iyon ay isang panaginip lamang. Sa katotohanan, si Woohee ay malayo pa rin, nasa ibang bansa, at walang anumang balitang natatanggap mula sa kanya. Sa oras na yon, nakatanggap si Jeon ng isang liham mula kay Woohee. Sa liham, humingi siya ng tawad dahil napakatagal niyang pinadama kay Jeon ang pag-isa. Mula pa noong sila ay nasa paaralan, hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang tumbasan ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Jeon. Kinabukasan, bumalik si Jeon sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa tindahan ng bulaklak. Tulad ng dati, puno pa rin ng mga tanong ang kanyang isipan, kung kumusta na ba si Woohee, kung ligtas pa ba ito, o kung kailan siya muling makikita. Habang sakay siya ng bus, naramdaman niyang ang dating pananabik na kanyang dinadala ay nagbago na, naging takot sa posibilidad na baka wala na si Woohee sa mundo. Ngunit kahit ganoon, pinilit niyang maging matatag. Pagdating niya sa tindahan, laking gulat ni Jeon nang makita si Woohee na naroon na. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang labis na tuwa. Sa halip, tahimik lamang siyang tumingin, wari hindi makapaniwalang totoo ang nakikita. Sa kanyang isip, baka isa na naman itong ilusyon, isang panandali ang guni-guni na nilikha ng kanyang pagkalumbay. Ngunit biglang yakap siya ni Woohee ng mahigpit. Sa kanyang bisig, mahinahon niyang sinabi na nalampasan na niya ang lahat ng mga pagsubok at sakit na minsan ay itinuring na imposible ng mga doktor. Sa wakas, natapos ang kwento sa isang masayang pagtatapos, isang pagbabalik na puno ng pag-asa at tagumpay laban sa kamatayan. At doon nagtapos ang kwento ni Woohee, isang kwento ng pag-ibig, pagdurusa, at muling pagkabuhay ng pag-asa. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.